Mama at Papa, bobo lang ang anak nyo. Walang kakayahang gamutin kayo. Linmo, nasaan ka na? Sabi mo bibili ka ng bag para sa akin. Nagpadala ako ng message, di ka sumasagot. Tumawag ako, di ka rin sumasagot. Ayaw mo na bang bumili para sa akin? Kian, namatay na ang mga magulang ko. Yung ipinangako mo sa akin. Kailangang tuparin. Kung hindi, anong klaseng lalaki ka? Hindi. Sinasabi ko, namatay na ang mga magulang ko. Enye. Kailangan mong ibigay sa akin ang pera ngayon. Kung hindi, sang-ayon ako kay Wang Hao na maging kanyang nobya. Lumayas ka. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, lumayas ka na. Hindi ka rin magalang sa mga magulang ko. Ano ang gusto mong gawin ko? Sandali lang. Yung bag mo, ako ang bumili niyan para sa'yo. Ilagay mo yan doon. Lin mo, darating ang araw. Pagsisisihan mo to. Ay naku, kapatid Lin. Anong nangyari dito? Kapatid Biao. Kapatid Lin noong nagkasakit ang mga magulang mo. Humiram ka sa akin ng 35,000. Dapat mo nang bayaran, di ba? Hindi, kapatid Biao. Hindi naman ako nang hihiram ng 10,000 lang. Saan nanggaling ang 35,000? Ayaw mo ba ng interes? Ipahiram ko ba ng walang bayad? 35,000. Hindi pwedeng kulang kahit isang piso. Kuya Biao, namatay ang mga magulang ko. Talagang hindi ko pa rin kayang bayaran ngayon. Sige na. Huwag nang maraming kwento. Sasabihin ko na sa'yo. Ngayon, bayaran mo na ang utang. O babaklasin ko ang sirang tindahan mo. Tara na, mga pare. Biao. Diyos ko. Bakit ka ganyan kabobo? Binabati kita, host. Nakabing ka sa sistema ng paglalakbay sa katapusan ng mundo. Ang sistema ay magbibigay sa host ng maliit na tindahan na araw-araw ay maglalakbay sa mundo ng katapusan. Maaari kang manatili ng 1 oras araw-araw. Sistema. Talaga bang dinala ko ang maliit na tindahan sa isang mundo ng katapusan? Ibig sabihin, totoo ang sistema. Ang sistema ay tapat sa lahat. Bukod dito, para sa proteksyon ng host, ang kaligtasan ng katawan ng host ay nasa loob ng saklaw ng maliit na tindahan. Magiging isang Diyos na uri ng pagkatao. Nararamdaman ko na talagang may kakayahang kontrolin ang lahat. Dahil dito ay katapusan na. Ang mga materialis ko dito, tiyak na magiging pinakamahalagang bagay. Maaari akong umasa sa mga materyales na ito. Palitan ng kamanghamanghang kayamanan. At sa loob ng maliit na tindahang ito, ako ang walang kapantay na presensya. Hindi na ako natatakot sa sinuman na makakasakit sa akin. Dahil lahat ng mga patakaran dito, ako ang nagtatakda. Pagsawaan na ang paghihiwalay. Putang ina nitong mataas ang interes na utang. Ako silin mo, muling babangon. Sumulat, sa panahon ng katapusan, may nagbubukas pa rin ng tindahan. Ang bilis nilang dumating ng mga customer. Magpakilala. Ako si Nightingale. Lin mo. Tumingin lang. Magkano ito? Gamitin ang ginto. Gamitin ang ginto. Ginto. Tama, ginto nga. Tingnan mo, gaano karaming bagay ang mabibili ng ginto kong ito. Wala, hindi ka makakabili ng kahit ano. Kung gusto kong bumili, maaari mong subukan. Ang aking gising ay superpower ng mandirigma. Madali niyang naharang ito. Isang suntok ko, napaka-nakakatakot ng lakas. Kumusta? Maaari na tayong makipag-usap tungkol sa negosyo, di ba? CJ, Boslin, ibigay mo ang presyo mo. Itong balde ng instant noodles. 100 gramo. Bakit hindi ka magnanakaw? TFF, kung mahal, pwede namang hindi bumili. Siyempre, kailangan talaga ito sa instant noodles. Paano magiging kumpleto kung walang hotdog? Mura lang ito. Kailangan lang ng 30 gramo ng ginto. Tapos na akong kumain ng instant noodles. Kailangan ko ng isa pang malamig na Coke. Ito ay 50 gramo ng ginto. 200 gramo, hindi bababa. Okay lang. Mga bagay na ito. Iyon na. Boslin,
Maaari ba akong humingi ng isa pang balde? Dalhin mo ang ginto. Pero wala ako. Sobra pang ginto ngayon. Kukuha ako. Pwede ba? Natuklasan ng espesyal na material. Kristal ng enerhiya. Pagkatapos inumin, may posibilidad na magising ang superpower. Maaaring inumin ng walang limitasyon ang host. Magising ng bagong kakayahan. O mapahusay ang mayroon ng kakayahan. Kristal ng enerhiya nagigising ng superpower. Pwede. Ang bagay na ito ay katumbas ng 500 gramo ng ginto. Ano ito? Energy crystal. Pero kaya nitong magpasigla ng kakaibang kakayahan. Napakamahal nito. Kahit 500 gramo lang. Ako ang nagsasabi kung ano ang mga patakaran dito. Kung ayaw mo, pwede kang pumili na huwag makipagkalakalan. Sige, matigas ka. Sige na. Maaari ka nang pumili ng mga bagay na gusto mo. Bagamat ang kristal na ito ay makakapag-gising ng mga kakaibang kakayahan, ngunit hindi mataas ang sansa na magising. At madali rin itong maibabalik sa dati. Binili mo pa nga 2 piraso. Nabaliw ka na. Sa loob ng tindahan, ako ay walang katulad. At ikaw ay walang problema. Kahit na 2 piraso lang. Enerhiya lang na kristal. Binabati kita, host. Nagising ang kakayahan mong makipaglaban. Binabati kita, host, sa paggising ng iyong kakayahan sa pagtingin sa malayo. Ang iyong superpower, maaaring magamit sa totoong buhay. Sa sobrang dami ng paggising, 2 pangunahing superpower ang nagising. Maaari pang dalhin pabalik sa realidad. Ang dami palang pagkain dito. Ilang tao? Gusto nyo ang mga bagay dito? Madali lang. Kailangan lang ng ginto. O kaya ng energy crystal. Mukhang maganda ang iniisip mo. Itong kahon ng ginto ko. Walang kahit isa sa inyo ang makakakuha. Kaya gusto mo bang makipag-away? Pero sabihin ko sa iyo, dapat mong isipin ng mabuti. Kung makikipag-away ka, ikaw ang mananagot sa mga resulta. Ano ka ba? Papatayin kita. Lahat dito ay akin. Ako eh. Bakit hindi ako makagalaw? Nararamdaman ko ang aking buhay na nawawala. Ikaw ay oras na sistema. Supernatural na tao. Ano ngayon? Ano kung hindi? Sayang talaga. Ginawa mo ang pinakamasamang desisyon. Kayong tatlo, talagang bobo. Wala man lang kayong naisip. Si Boss Lin ay may lakas ng loob na magtayo ng tindahan dito. Hindi ninyo siya kayang guluhin. Nightingale, bakit ka nandito? Boss Lin, kung gusto mo, tutulungan kita. Tanggalin ang mga basura na ito. Gawin mo ang gusto mo. Umalis ka. Ginoong Lin, ito ang mga kagamitan na nakuha mula sa tatlong iyon. Na nahuli. Ayos ang mga bagay na ito. Ay iyo na. Salamat, Ginoong Lin. Sige na, isasara ko na ang pinto. Bumalik ka na lang sa susunod. Oy, Boss Lin, kailan ka magbubukas? Bukas sa ganitong oras. Oy, bakit ang lakas niya? Sa harap ng atake, may ganap na depensa. Kanina lang sa kanilang Zhanghu. Muli niyang nagamit ang kakayahang magmanipula ng oras at espasyo. Hindi ko akalain na makakapunta ako dito at makakakuha ng ganitong dami ng ginto. Ito ay umabot ng 2 kilo. At nakakuha pa ng 2 superpower. Ngayon, ako silin mo, ay makakapagtagumpay na. Ginoo, ano po ang kailangan ninyo? Nandito ako para magbenta ng ginto. Hindi ko alam, gaano po karaming gusto ninyong ibenta. Lin mo, anong ginagawa mo dito? Kian, hindi ba't siya yung dating boyfriend ng mahirap mong kaibigan? Tama, siya nga. Sobrang malas na makita siya dito. Talaga namang malas. Bakit ganyan, pare? Hindi na nagbubukas ang tindahan mo. Dito ka na nag-apply bilang gwardiya. Lin mo, hindi mo naman alam. Napupunta ako dito para talagang harapin ako. Gusto mo lang na humingi ng tawad sa akin, di ba? Ang laki talaga ng mukha mo. Pumunta ako para magbenta ng ginto. Sa ganitong klase ng tao, ayaw ko nang tumingin pa. Nagbebenta ng ginto. Ikaw, dukha. Saan ka naman makakahanap ng ginto? O saan ka galing? Sa sulok. Nakapulot ng 1-2 gramo. Talagang wala ng pera. Kaya't gusto kong ipaninda ito para sa susunod na buwan na pondo sa pagkain. Hahaha, wag mo na siyang alalahanin. Ituloy natin. Lin mo, hindi ka ba mapapangiti kahit konti lang? Dito lang naman ay ilang gramo ng ginto. Ang kapal naman ng mukha mo.
Hinahayaan mong nakalagay lang sa isang safe box. Pare, huwag ka nang magpakita ng kahihiyan dito. At huwag mo nang sayangin ang oras ng iba. Yung 1 o 2 gramo mong ginto. Akin na. Kuya Hao, ang laki ng loob mo talaga. Sa maliit mong pera, gusto mo pang bumili ng ilang kilo kong ginto. Ilang kilo? Lin mo, huwag mong akalain hindi ko alam. Anong klase ka ba? Paano ka magkakaroon ng ganito? Kilogram-kilogram na ginto, ah. Ikaw, huwag ka nang mangloko dito. Huwag na silang pansinin. Ituloy natin. Gino, sigurado ka bang ibebenta mo lahat? Sige po, Gino. 1 piraso. Sir, ang dala ninyo ay kabuang 2 kilo ng ginto. Ang presyo namin dito sa pagbili ay 200,000. Pwede na. Nang ganitong karaming ginto, baka naman dati niyang nagpapanggap ka lang na mahirap. Kung hindi ako makikipaghiwalay sa kanya, edi itong 2 milyong ay sa akin na, hindi ba? Lin mo, noong una, nagpapanggap ka lang na mahirap. Tama ba? Wala akong pakialam. Kailangan hatiin mo ang pera na to sa akin. Bakit mo ako tinutulak? Inistorbo ako sa tindahan ninyo. Wala ba kayong pakialam? Dinampot ng security ang mga tao. Ako ay miyembro ng inyong tindahan. Paumanhin po, sir. Ito po ang 2 milyon ninyo. Tanggalin mo ito. Bilang karagdagan, mayroon kaming maraming kayamanan sa aming tindahan. Kung interesado ka, maari kitang dalhin upang makita ito. Ngayon, mayroon akong kakayahang makita. Marahil ay maaari nating subukan ang kakayahan ng pagtingin. Tunay nang hindi pinalalampas ang pangalan ng bihirang bahay. Halos lahat ng binibenta ay tunay na mga kalakal. Sayang lang, medyo mahal ang presyo. Suwan, ang pinakamagandang babae sa Haichen. Ang prinsesa ng bihirang bahay. Mga yaman na ipinamana. Magandang magmasid ka ng mabuti. Tunay na isang yaman na panghabang buhay. Napakaganda ng kalagayan. Sige, magtakda kayo ng presyo. Magandang bagay ito. Pero maaaring ikasawi pa ng buhay mo. Ikaw na batang hamog. Anong sinasabi mo dyan? Saan ka nang galing na walang alam? Naiintindihan mo ba ang mga antigong bagay? Ginoong Su, itong iyong baiba o pavilyon. Ano bang mga pusa at aso ang nakapasok dito? Ginoo, hindi dapat nagbibiro ng ganito. Sinasabi ko lang ito dahil maganda ang aking pakiramdam. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka na. Sandali lang, Ginoo. Pakiusap, linawin mo ang sinasabi mo. Ang sinabi ko kanina, hindi ba ito sapat na malinaw? Hindi ko na ulitin ang magagandang salita. Huwag mo nang patulan si Ginoong Su. Hayaan mo na siyang umalis. Mahalaga ang transaksyon. Pwede po bang malaman ko ang dahilan nito? Totoo nga po itong bagay na ito. Pero tungkol sa bakit, kukunin ang buhay mo. Kailangan mong tanungin ang dalawang ito. Dapat ba akong maniwala sa kanya? Kung hindi ka maniniwala, maari tayong magpusta. Ano ang gusto mong ipusta? Kung maipapakita ko, totoo ang sinasabi ko, bibigyan mo ako ng 1 milyon. Kung hindi ko maipakita, ibibigay ko sa iyo ang 1 milyon. Kung hindi ka naniniwala, Ginoong Su, uwi na ako. Mga dekalidad na porselana, hindi kami nag-aalala sa pagbebenta. Sige, makikipagpusta ako sa iyo. Mga od ng Tianshan. Ang bagay na ito ay nakakapinsala sa isip ng tao. Nagdadala ng sakit at kamatayan. Bata, nangahas ka bang sirain ang aming magandang pagkakataon? Mag-ingat ka. Tao. Walang makakapagligtas sa inyo ngayon. Ang kakayahan ng taong ito ay hindi pangkaraniwan. Sadyang ako ang kanyang target. Umalis ka na, ako na ang bahala. Hindi ako pwedeng umalis. Yung 1 milyon mo, hindi mo pa binabayaran. Anong oras na? Nandito ka pa't iniisip ang 1 milyon. Kung may lakas ka, lumapit ka sa akin. Sino ka? Ako ang taong hindi mo kayang galitin. Hanapin si San. Dalhin na. Hindi ko akalain na ganito kagaling. Salamat sa iyo. Walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Ayos lang ba? Halika, tingnan ko. Baka kanina lang. Hindi sinasadyang na-injure. Walang masyadong nangyari. Baka medyo masakit. Kaya mo yan, ha?
Ako. Ayos lang ako, salamat sa iyo. Walang anuman. Maliit na bagay lang iyon. Yun nga. May oras ka ba mamaya para kumain tayo? May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Huwag kalimutan. Ang ating pustahan Naiintindihan na. Tatawagan kita mamaya. Hey ikaw. Buwis buhay na lalaki. Ako, Ginoo. Wala bang 1,000,000? Nakaakit-akit. Mabuti at may alam ka sa sitwasyon mo, bata. Kung ako ang pupunta sa'yo, tiyak na makakaranas ka ng hirap. Ayon sa batas ng bansa, ang pinakamataas na interes ay ibibigay sa'yo. Kabuang 100,000 at 2,000. Ilan iyon? 2,000 piso. 2,000. Pinapadala mo ba ang isang kulubi? Sige, bata. Kung ganyan kang walang utang na loob, tumaas na naman ang interes mo ngayon. Ulit, 500,000. Kulang ng kahit 1 sentimo. Huwag mong asahang makalabas ka sa pintong ito ngayon. Anong nakatitig ka dyan? Isara mo ang pintuan. Magkano? 50,000. Bigyan mo ako, gawin mo siya. Ay, hindi ko inakalang. May kakayanan ka pa pala. Pero sa laban sa akin, masyado ka pang bata. Sakit, sakit, sakit. Ginoong Lin. Mali. Pakuha ng utang na papel. Bakit ka pa nakatunganga? Hindi mo pa ba ibinibigay ang pera kay Ginoong Lin? Kinain mo na ako, ha? Noong una, gusto ko pang magbigay sa'yo ng 2,000 interes. Pero ngayon, ibibigay ko lang ang prinsipal. Bukod pa dyan, yung batang maliit mo kanina na nakit sa akin. Tinatayang aabutin ng 100,000 ang gasto sa gamot. Nagkapantay na tayo. Ano bang nangyari sa'yo? May problema ka ba? Sige. Ayos lang. Ang taong ito ay si Lin Mo. Siya ang nagligtas kay Suwan. Saan ba siya nanggaling? Sino itong batang walang muwang na ito? Totoo ngang nakakainis na. Li Xiao, may isang batang nanghiram ng pera. Hindi sumusunod sa mga patakaran. Ito ay negosyo mo, ha? Para siyang nananakit sa iyo. Sino ang may lakas ng loob na ganoon? Yun ang bata sa litrato. Doon sa Baibao Pavilion. Kung kailangan talagang makaiwas si Suwan, dapat direktang atakihin si Sujayang Hai. Isa pa, yung batang iyon. Maghanap ng ilang tao at maglaan ng oras para tapusin siya. Nagawa na. Maliban sa ilang mga pangunahing pagkain at tubig. Naghanda rin ako ng iba pang mga bagay. Kahit na naghanda ako ng mga gamot. Kung maglalakbay sa mundo ng katapusan. Tumawid. Hindi ito Nightingale. Anong ginagawa mo? Nandito kaming lahat. Naghihintay na kami ng mahigit 1 oras. Malalaman mo rin mamaya. CJ. Boss Lin, nagkita na naman tayo. Ipakilala kita. Ito ang kaibigan kong si Bailu. Pumili ka na kung ano ang gusto mong bilhin. Ay, sayang naman ako. 1 oras ko na nasayang. Hindi ba ako nananaginip? Tinapay na tubig. Kahit na, may spicy strips at cola pa. Na kahit na ganito, may ganitong bihirang mga supplies. Ngayon, may pasensya ka na ba? Ay, pero, dapat sa sarili mo, na kaya mong tanggapin ang mga bagay. Kung hindi kita maaalagaan. Naiintindihan ko, maaaring makuha ang daming supply na ito. Tiyak na hindi natin kayang labanan. Boss Lin, bilang karagdagan sa ginto, meron din akong isang enerhiya na kristal. Nakakuha ka na naman ng enerhiya na kristal. Pwede, ang mga bagay na ito ay iyon na. Boss Lin, hindi ko alam. Interesado ka ba dito? Tungkol sa bagong enerhiya na baterya. Grabe. Ang lakas nito, ang kapangyarihan at ang buhay ng baterya. Kung madadala ito pabalik, maaari itong baguhin ang mundo. Mukhang kahit na ito ay katapusan ng mundo. Ngunit ang pag-unlad ng teknolohiya ay lampas sa realidad. Maaaring ang produktong ito ay katumbas ng 500 gramo ng ginto. Tianhong Technology Park. Maraming mga produkto. At kumpletong kakayahan sa produksyon. Kung makuha lang lahat ito, mga supply para sa susunod na ilang taon. Hindi na kailangang mag-alala. Gayunpaman, sige. Lin, alisin ang mga halimaw na nakakulong doon. Aabutin ito ng ilang oras. Maaari mo ba akong bigyan ng mga supply ng mas maaga? Sigurado. 2 kahon ng instant noodles dyan. 2 kahon ng tubig, dalhin mo na. Huwag mo akong bigin, ha? Salamat sa iyong kabutihan. Hindi kita bibigyan. Nightingale, ang panganib sa Tianhong Technology Park ay higit na mataas kumpara sa ibang lugar. Talaga bang pupunta ka? Narinig mo na rin kanina. Isang baterya, katumbas ng 5 kilo ng ginto.
At saka ito ay magandang pagkakataon para makipag-ugnayan kay Boss Lin. Kailangan kong pumunta. Binabati kita, host, sa paggising ng iyong medikal na superpower. Ang superpower sa medisina ay maaaring magpabalik buhay sa may sakit. Tunay na nakakamit nito ang epekto ng pagbibigay buhay. Nakagising pa nga ang kakayahang ito. Itong superpower, hindi rin nagkakalayo sa mga martial artist at mga nakikita sa malayo. Malapit na bang mag-umpisa? Kahit na wala masyadong mga bisita ngayon. Pero nakakuha ako ng superpower. Sa kabuuan, ayos lang naman. At mayroon pang planong ito. Kung totoo ito, baka, maaari kong gamitin ang produktong ito upang baguhin ang mundo. Ngayon, mayroon na akong pera. Dapat kong bili ng sasakyan at bahay para mapabuti ang buhay. Itim at puting matanda. Sino ang nagpadala sa inyo? Bakit mo pa tinatanong, Director Su? Si Lee family ay gumagamit lang ng mga mapanirang paraan. Mali ang sinabi ni Director Su. Basta makamit lang ang layunin. Iyon ay magandang paraan. Mapalad ang anak mong babae. Nakaligtas siya sa isang sakuna. Ang hindi lang alam ay kung swerte rin ba si Director Su. Hanapin mo si San. Master ng madilim na lakas. Hindi nakakagulat ang mga itim at puti. Ginoong Su, huwag ka nang lumaban. Kapag pinatay na kita, saka ko hahanapin si Gen. Su, sa oras na iyon, para magkita kayong mag-ama. Huwag mag-iwan ng buhay. Bata, kung may dapat sisihin, sisihin mo ang malas mo. Pumunta ka na sa 3. Kayo ang may target sa akin. Bakit kailangan pumatay ng walang sala? Su Jianghai, ikaw. Bata, ikaw. Bata, hindi mo mawari. Mukhang isa kang bihasa. Guro, ayaw kong makasagabal. At lalo na ayaw kong madamay sa inyong relasyon. Pinasusunod mo akong gumawa ng masama. Itim at puti. Madali lang silang nalutas niya. Bata, ako si Su Jianghai. Salamat sa iyong pagtulong. Walang anuman. Wala akong ibang pagpipilian. Kakatapos lang. Bata, wag mo akong alalahanin. Ito ay bagong sugat at lumang sakit. Sabay-sabay na sumiklab. Maging Diyos ay mahihirapan. Baka masubukan ko. Marunong ka bang maggamot? Saktong-sakto. Subukan ang bagong nakuha. Medical na superpower. Parang, nagpapabilis ang katawan ko sa pag-aayos. Ayos na. Subukan mong maramdaman. Gumaling na ang sugat ko. Kahit ang matagal nang may sakit na lihim na sugat dahil sa pagsasanay sa martial arts, ay gumaling na rin. Kuya, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan sa pagtulong. Hindi ko alam, kuya. Ano ang tawag sa iyo? Ang pangalan ko ay Lin Mo. Ako ang may-ari nitong maliit na tindahan. Talagang may mga dakilang tao sa gitna ng bayan. Sino ang makakapag-isip sa ganitong, hindi ka akit-akit na maliit na tindahan? Nakatago pala ang ganitong napakahusay na tao. Kapatid Lin, nailigtas mo ang buhay ko. Lubos kitang pasasalamatan. Huwag mong tatanggihan, pakiusap. Ay naku, huwag ka namang sobrang magpakababa. Hindi pwede, Kuya Lin. Kailangan ko talagang gawin ito. Lubos kitang pasasalamatan, paalam na. Dong, magbuhos ka ng isang baso ng tubig. Kapatid na Lin, piliin mo kung ano ang gusto mo dito. Para sa akin na rin. Bilang pasasalamat sa iyong pagtulong sa akin. Ay, itong painting na ito. Maganda rin, mula pa ito sa Tang Dynasty. Maganda rin itong ceramic vase. Kapatid na Lin, maaari na tayong bumalik sa pag-aayos ng bulaklak. Sige, ito na lang. Kapatid Lin, itong painting na ito, bagamat maganda, ngunit hindi ito gawa ng isang kilalang artista. Sa pinakamataas, nagkakahalaga ito ng 2,000 piso. Kapatid Lin, baka naman nagtitipid ka para sa akin. Hindi mo na kailangang gawin yan. Dito, pumili ka lang. Tungkol sa presyo, hindi yan problema. Why, Su? Hindi kita tinipid sa pera. Mahal ang larawang ito. Kuya Lin, ikaw ay magaling sa martial arts. Pero pagdating sa pagtukoy ng mga antigong bagay, yung paningin mo, malayo pa rin sa tama. Sa ganitong aspeto, kailangan kong ipaliwanag ng mabuti sa nakababatang kapatid. Ito na. Una, dapat tingnan ang anyo nito. Suriin ang kulay. Pangalawa, dapat alamin ang lasa nito. Pakinggan ang tunog nito. At pangatlo, upang alamin ang pinagmulan, hanapin ang simula. Itong pang-apat. Hindi na kailangan pang sabihin ni Su. Mas mabuting pagmasdan mo ng mabuti. Upang hindi mag-alinlangan si kapatid Lin. Kapatid Lin nakatingin na ako. Walang duda. Ang larawang ito ay isang
Karaniwang larawan, kahit na maganda ang pagkagawa. Ngunit, hindi ito nagkakahalaga ng marami. Ginoo, narito ang inyong tubig. Kapatid Lin, ano ito? Muling tingnan mong mabuti, Kuya Su. Ito ay isang picture-in-picture. Ito ay ang tunay na likha ni Tang Hu. Kuya Lin, kanina, sabi ko na hindi ka marunong mag-verify ng mga antigong bagay. Akala ko, hindi mo alam kahit ang mga ganitong palatandaan. Nakikita mo na. Talagang karapat-dapat ka sa titulong eksperto sa mga alahas. Kapatid Lin, maaari mo bang ibenta sa akin ang painting na ito? Magbibigay ako ng 20 milyon. Kapatid Su, ang painting na ito ay talagang. Sabi mo ay ibibigay mo sa akin. Gusto mo ba? Kunin mo na. CJ. Ngayon, gagawan kita ng seke. Kung ganon, hindi ko na ito tatanggihan. Kapatid Lin, pwede bang makasalo sa isang pagkain? Marami akong mga bagay na kailangan kong itanong sa'yo. Kuya Su, sa susunod, ako na ang magpapakain sa'yo. May lakad pa ako. Uunahan na kita. Sige, ingat ka. Mahusay sa medisina. Mahusay sa martial arts. At isa ring mahusay sa pagsusuri ng mga alahas. Si Kapatid Lin sa murang edad. Talagang parang dragon at phoenix sa mga tao. Ganitong uri ng dragon. Kung makakasama si Wanwan, mas magiging maganda pa sana. Hindi pwede. Agad-agad akong magpaplano ng oras para makilala nila. Vang ngayon lang ako nakatagpo ng isang napakagaling na binata. Kailan ka libre? Ako na ang bahala mag-ayos ng schedule mo. Magkita tayo. Ay, tatay, huwag ka nang mag-alala. Wanwan, talagang napakagaling ng batang iyon. Hindi ka magsisisi sa pagkikita ninyo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. May boyfriend na ako. Ano, bakit hindi ko alam? Ngayon alam mo na. Sandali, ilang araw pa. Ito ay ang ating salu-salo sa bahay. Dalhin mo ang boyfriend mo. Uwiin mo siya. Kung hindi, sundin mo ang mga plano ko. Ayos. Naiintindihan ko na. Ang swerte naman. Saan ka pupunta, sasamahan kita. Basta maghanap ka ng kahit anong car shop. Iparada mo lang doon. Bibili ka ba ng sasakyan? Tama lang tungkol sa nangyari dati. Hindi ko pa talaga na ipapasalamatan mabuti sa'yo. Sasama na ako sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi ba't nagbigay ka sa akin ng 1 milyon? Yun ay pera mula sa pustahan. Ang pagligtas mo sa akin ay ibang usapan. Sige, basta't ikaw ang may hawak ng manibela. Ikaw ang masusunod. Ang ganda ng babae. Talagang maswerte ang batang ito. Tama ba ang sistema? Kayo po, dalawa. Anong klaseng sasakyan ang gusto ninyong bilhin? Siya ang bibili. Dala mo siya sa pagtingin ng may batch. Ako na ang bahala sa bayad mamaya. Ginoo, dito po. Makikita, mukhang mahal ng dalaga ang Ginoo ninyo Dahil direkta, na bumili ng may batch para sa Ginoo. Hauje, ang ganda naman ng sasaksyang ito. Nasa usapan ako kay Lydia. Si Lida Xiao tungkol sa pakikipagtulungan. Kung magiging tao ako niya, agad akong makakabili ng ganitong mamahaling sasakyan. Hauje, napaka-abilidad mo talaga. Ano bang meron dito? Ngayon, bibili muna ako ng sasakyan na nagkakahalaga ng 50 hanggang 40,000 Mingshan Premium Cars. Para panandalian lang. Lin mo, talagang hindi ka pa rin nawawala ha. Kahit na medyo may konting pera na ako. Sobrang laki ng gastos mo. Hindi ka ba talaga naniniwala na? Ganyan ba para pagsisihan ko? Sobrang mayabang ka naman. Kumita ka lang ng kaunting pera sa pagbebenta ng ginto. Swerte ka lang. Nasa malas ka lang. Anong pinapakita mo? Kilalang-kilala mo ba ang sasakyang ito? May batch. Milyon-milyong mamahaling sasakyan. Hindi mo kayang bilhin pero nandito ka pa rin. Hindi ba't gusto mong makuha ang aking atensyon? Ano ba? Hindi ko papayagan. Anong magagawa mo sa akin? At ikaw, salesman, wala kang talino sa iyong trabaho. Itong tao ay isang mahirap na nagbubukas ng maliit na tindahan. Papapasukin mo siya. Hindi ba't nakabababa ito ng antas ng tindahan ninyo? Sino ka? Humarap ka pa na makalaban ako. Sino ba ako? Siyempre, kasintahan nilin mo yan. Ikaw, ayos lang, Lin mo. Matagal ka nang may ugnayan sa babaeng ito. Hindi ba? Hauje, bakit ang babaeng ito ay may lakas ng loob na saktan ako? Maging patas na sana ang desisyon mo para sa akin. Tumahimik ka na. Kuya Hao, bakit ka rin ako tinatamaan? Ginoong Su, pasensya na. Kayo po, ang malaking tao ay hindi naaalala ang mali ng maliit. Aalis na ako kasama ang isang babae. Anong silbi ng paghingi ng tawad sa akin? Lin mo, may mata ka pero hindi mo nakikita ang tunay na tao. Para lang akong walang halaga sa'yo. Pakawalan mo na ako. Huwag ka nang magpakita sa harap ko muli. Sa hinaharap, huwag ka nang lumapit. Umalis ka na. Nangangako ako. Hindi na ako. Lilitaw sa harap mo. Hauje, bakit ka umaalis? Tayo, lumayo ka sa akin. Ikaw na tanga na babae.
Naglakas loob kang manggulo. Sa anak ng mayaman sa Baibauj. Sobrang pinahirapan mo ako. Huwag mong sabihin kilala kita. Dito na lang iparada. Nabili na ang sasakyan para sa'yo. Pagkatapos ng ilang araw, ikaw na ang kukuha. Salamat sa'yo ngayon. Hindi ko inasahan na ganito kapangit ang paningin mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Anong tingin mo sa akin? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang pag-isipan mo ako? Huwag kang magbiro, Susong. Ito pa lang ang pangalawang beses nating magkikita. Gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Gumawa ka ng papel bilang boyfriend ko. Sa loob ng ilang araw, sumama ka sa bahay ko. Hindi ito maginhawa. Mas mabuti pang humanap ka ng iba, Susong. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na tao. 2 beses na tayong nagkita. 2 beses mo akong tinanggihan. Bilang isang magandang babae sa Haicheng. Wala na bang halaga ang mukha ko? Kuyalin mo. Maaari bang pakiusap? Tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Huwag kang ganyan, hindi ka dapat ganoon. Natatakot ako. Kuya, mabait. Tulungan mo ako, please. Kaninang-kanina lang. Hindi ba tinulungan kita? CJ. Exat, okay. Sinasang-ayunan kita. Ayos lang. Lin mo, napakabait mo. Sige, aalis na ako. Nandito na. Huwag mo akong anyayahan na umakyat at umupo. Sa ganitong oras ng gabi, hindi ito maginhawa. Buwisit na lalaki, walang kaalam-alam sa sitwasyon. Bata, tandaan mo to. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Huwag makialam sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. CJ. Sabihin, sino ang nagpadala sa inyo? Bakit ninyo ako papatayin? Si Li Xiao. Dahil iniligtas mo si Suwan. Dalhin mo ako sa kanya. Hanapin mo si San. Hindi ikaw ang masusunod. Li Xiao, sa kalagitnaan ng gabi. Bakit ka nandito nang walang paanyaya? Ayan, Gi. Jiang, bagamat abala sa medisina, dapat alam mo rin, na agad na ilalabas ng gobyerno ang patakaran sa suporta ng bagong enerhiya. Ito ay ang hinaharap na halaga. Isang bagong Blue Ocean na maaaring umabot sa trilyon. Puhunan ni Jiang, bilang nangunguna sa investment sa Haicheng. Siyempre, mas alam nila ang balita kaysa sa akin. Hindi nila pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Sa buong Haicheng, ako, ikaw lamang, ang may karapatang makipagtulungan. Paano kung sabihin kong hindi? Ayan, Gi. Jiang, hindi mo naman sinasabi ang pamilyang Su, di ba? Kung sabihin ko sa iyo, na ang pamilyang Su, ay agad na mawawala. Walang anuman. Ayan, Gi. Jiang, maaari mong isaalang-alang ang ilang araw. Tara na. Ikaw ang naghanap ng tao para patayin ako. Talagang isang grupo ng mga walang silbi. Kahit ikaw na ganitong tao, hindi mo kayang ayusin. Lin mo, kahit nahirapan kang mabawi ang buhay mo, hindi mo pa rin pahalagahan. At balak mo pang bumalik para hanapin ako. Ako kasi, hindi ako mahilig maghiganti ng nakalimutan na. Gusto mong pumatay sa akin. Mamamatay tao. Lahat ng tao ay pumatay. Naririnig mo ba? Sabi niya gusto niyang pumatay sa akin. Patayin niya ako. Yung taong walang pakialam sa langit at lupa. Li Xiao, ito ang bahay namin. Gusto nilang pumatay dito. Kailangan mo munang tanungin ako. Ayan, Gi. Jiang, wala kang kinalaman dito. May kinalaman ba? Hindi ikaw ang may karapatan na magsabi. Bata, basta't magsalita ka lang ngayon. Ngayong gabi, poprotektahan kita. Jiang Yi, sinasadya mo bang makipagtalo sa akin? Ginoong Jiang, mukhang nagkamali ka. Nandito ako para makasagabal. Saan ka nakakuha ng ideya na may proteksyon? Kung ganoon, gawin mo ang gusto mo. Bata, dahil hinahanap mo si San. Sama kita sa daan. Sige lang, tingnan natin kung kaya mong protektahan ang iyong amo. Kahit gaano ka pa katalino, mas mabilis ba ang baril? Talagang walang galang sa laban, May baril pero hindi ginagamit. Bodong-bodo ka. Pumunta ka na sa 3. Paano ito posible? Bumubulong ng walang arma sa mga bala. Ito ba ay tao pa? Tanging ang mga guro lamang ang makakaiwas sa mga bala. Siya ay isang guro. Mahal na Ginoo, umalis ka na. Hahawakan ko siya. Talagang tapat ka. Tingnan natin kung kaya mong pigilan ako. Huwag mo nang habulin. Malayo na siya. Sa pagkakataong ito, mabilis silang nakatakbo. Hindi ka inanyayahan pero nandito ka. Bakit ganito ang nangyari sa bahay ko? Wala bang paliwanag para sa akin? Anong uri ng paliwanag ang gusto mo? Kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti. May isa pa akong tanong. Paano ka naging isang hindi kilalang batang guro? Bakit ka walang pangalan sa kalye? Naglalaro ng apoy sa gitna ng gabi. Hindi ka natatakot sa akin. May lakas ka bang loob?
Kung kinakabahan ka, bakit mo ako pinapansin? Hindi ka pa nakapaglaro sa lalaki. Gusto mo lang subukan. Hindi ako basta-basta. Kahit na may gusto ako sa iyo. Pero hindi ko talaga magawang ibigay ang katawan ko. Sa isang taong kakakilala ko lang. Talagang nahihirapan ako. Bago pa man ang huling sandali, nais kong subukan ang pakiramdam na makipaglaro sa isang lalaki. Naiintindihan ko iyon. Pero kahit papaano, isa ka nang kilalang babaeng doktor sa Haiche. Itong maliit na sakit ay nagbigay sa iyo ng problema. Paano mo nalaman na mahirap ito? Talagang napabilib mo ako. Hindi lang sa lakas, kundi pati sa medisina. Sayang, kahit alam mo na, wala rin itong silbi. Sa mga nakaraang taon, naghanap ako ng mga tanyag na doktor. Ngunit wala ni isa ang nakapagbigay ng solusyon. Wala na akong pag-asa. Kaya ikaw, naubos ang iyong isip sa pag-aaral ng medisina upang iligtas ang sarili. Maaari kong lutasin ang iyong sakit. Kapatid, naglalaro ka ba para mapasaya ang ate? Hindi na maaga. Hindi na kita isasama. CJ, kung hindi ka naniniwala, mabuti pang maghanda ka na sa huli mong araw. May 3 araw ka na lang. Pahalagahan mo ito. Sandali lang. Talagang magagamot mo ba ang lihim kong sakit? Siyempre, magagamot ko ang sakit mo. Pero, kailangan mong bigyan ako ng rason kung bakit mo gustong magpagaling. Wala sa pamilya Jayang ang kulang sa pera. Basta magpagaling ka lang sa akin. Kayo ang bahalang magtakda ng presyo. Saktong-sakto, balak kong magtayo ng kumpanya. Kung gagalingin ko ang sakit mo, kailangan mo lang akong bigyan ng puhunan. 3 bilyon. Ano sa tingin mo? 3 bilyon. Sobrang kaunti. Kung kaya mo talagang gawin ito, bibigyan kita ng 50 bilyon. Bukod dito, magsasama pa tayo ng mas malalim. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Ito ay sa pamamagitan ng enerhiya sa medisina. Ito ang pinakamataas na antas ng sining medikal. Hindi ka makapaniwala na makararating ka sa ganitong antas. Sige na. Huwag kalimutan. Ang sinabi mo kanina. Lin mo, ano bang klaseng tao siya? Mamaya, ano man ang sabihin ng nanay ko, huwag mo itong masyadong isipin. Kailangan mong tiisin ang presyo. Hindi. Bakit kailangang ipilit? Ako ang gagampanan mong boyfriend. Hindi ako ang tatay ko. Anong sinasabi mo? Sabi nila nakatagpo ng isang tao na tunay na kahanga-hanga. Kailangan mong ipakilala sa akin. Hindi ko maisip ang ibang paraan. Tao na may pambihirang kakayahan. Anong uri ng tao yan? Na kailangan pang gumamit ng ganitong termino. Tama nga. Ang salitang yan. Kapag narinig mo, alam mong hindi ito maganda. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong kayanin ang pressure para sa'yo. CJ, sige na. Inay, ito ang boyfriend ko. Silin mo. Kumare, magandang araw. Magandang gabi. Nahihirapan ang tatay mo na makahanap para sa iyo ng karapat-dapat na kasintahan. Yung binata ay hindi lang magaling sa laban, kundi mahusay din sa pagsusuri ng mga yaman. Talagang siya ay isang all-around talent. Bakit naman naghanap ka ng ibang nobyo? Ano bang trabaho ng pamilya niyo? Tia, nagbukas ako ng maliit na tindahan. At saka, kamakailan lang ay nagplano akong magtayo ng bagong kumpanya. Maliit na tindahan. Na bagay kay wawan namin. May 500,000 sa bangko. Kunin ang pera at umalis. Bilang pasasalamat sa panahon na ito. Bilang pasensya sa pag-aalaga kay Waan-Waan. Mama, anong ginagawa mo? Waan-Waan. Sa ibang bagay, si Mama, pwede mong ipakita ang iyong pagmamaliit. Pero ang kasal ay hindi laro-laro. Ang bagay na ito, hindi ako sumasang-ayon. Nanay, kung patuloy ka sa ganyan, hindi na ako makakapag-stay. Sa bahay na ito, ikaw. Nanay, hindi ka ba uminom ng gamot? Siyempre, uminom na ako ng gamot. Bakit ganito ang nangyayari? Marunong naman ako ng medikal na kaalaman. Hayaan mong tignan ko. Lin mo, talagang mahirap ang sakit ng nanay ko. Sa ganitong pagkakataon, huwag ka nang magyabang, pwede ba? Hindi kita papayagang magpagaling. Mabilis, hanapin si Dr. Jayang. Siya lang ang makakatulong sa akin. Lin mo, alam kong mabuti ang puso mo. Pero ang sakit ng nanay ko, talagang mahirap ito. Mas mabuti pang maghintay tayo kay Ginoong Jayang. Ginoong Jayang, pakiusap, tulungan mo ang mama ko. Yung mga gamot na ibinigay ko dati, ay pansamantala lang. Hindi nito nalulutas ang problema. At muling babalik ang sakit. Ate Jayang, ano man ang halaga, ay okay lang. Tulungan mo akong iligtas ang nanay ko. Hindi ito tungkol sa kondisyon, kundi talagang wala akong magawa. Ngunit may tanong ako. Nandito ba ang tunay na manggagamot? Bakit niyo ako pinahanap na pumunta rito? Ginoong Jayang, anong ibig mong sabihin? Mas magaling ang kanyang medisina kaysa sa akin. Nandyan siya. Wala na akong dapat gawin. Ate Jayang, ang ibig mong sabihin, mas magaling ang medisina ni Lin mo kaysa sa iyo. Hindi lang basta magaling, kundi napakahusay. Tama, ako ang nagkamali kanina. Maaari mo bang
Huwag mong isipin ng masyado. Tulungan mo akong iligtas ang nanay ko. Sige na. Subukan mong maramdaman. Sige na. Dahil wala namang nangyayari. Unahin ko na ang umalis. Ingat ka, Ate Jayang. Bata, salamat sa pagligtas mo sa akin. Tungkol sa inyo ni Wanwan. Sang-ayon ako. Pero si Wanwan, dapat mong malaman. Tungkol sa pamilyang ito, ikaw ang may kapangyarihan, tatay mo. Kahit na magkasundo tayong dalawa, kung hindi pumayag ang tatay mo, ikaw at si Lin mo, mukhang walang mangyayari. Miss, nandito na ang Ginoo. Nasa opisina. Sabi ay tawagin si Ginoong Lin. Pumunta siya mag-isa sa silid-aklatan para makita siya. Tungkol dito sa bagay ng tatay ko, malamang mahihirapan siyang makalusot. Matagal nang seryoso siya. At karamihan sa mga desisyon niya, hindi na nagbabago. Nandito na tayo sa puntong ito. Kaya, kailangan munang ganito muna. Dalhin mo ako sa silid-aklatan. Silin mo ay isang mahusay na binata. Kaya ba niyang makalusot sa tatay mo? Depende na lang sa kanyang ipinapakita. Ginoo, pumunta na si Ginoong Lin. Pasukin niya. Opo. Tungkol sa inyo ni Wanwan, hindi ako papayag dito. Kapatid Lin, kapatid Su, bakit ka nandito? Dumating ka, hindi mo man lang ako sinabihan. Para makapunta ako sa pintuan. Dadalhin kita. Tama nga, dito sa akin. Nakatago ang isang magandang alak. Ikaw ang aking bayani. Ngayon, kahit ano paman, kailangan nating uminom. Inay, Lin mo, matagal na siyang nandyan. Bakit hindi pa siya lumalabas? Wanwan, huwag kang mag-alala. Dapat tinatanong lang ng tatay mo. Ang tungkol kay Xiaolin. Kung talagang hindi kaya, sasabihin sa'yo ni Mama kung gaano ka kastrikto. Alam ko na iyon. Hindi pwede. Kailangan kong pumasok at tingnan. Hindi pwede. Talagang hindi ko na kaya. Kapatid, ngayon masaya tayo. Kailangan nating gumawa ng isa pa. Tatay, nangbuli ka ba kay Lin mo? Kayo dito. Kami. Anong nangyari? Lin, kapatid. Talaga bang? Ikaw ang kasintahan ni Waan. Nalaman mo na ba? Waan ah. Sasabihin ko sa'yo. Siya. Yung lalaking gusto kong ipakilala sa'yo. Yung binata. Tatay, yung sinasabi mong tao na may pambihirang kakayahan. Siya, yon. Iyan ang ibig sabihin. Kapatid Lin, tingnan mo, kailan kaya natin gagawin ang kasal? Pagkatapos nito, tawagin natin ang isa't isa. Ikaw, tawagin mo akong Itay, at tatawagin kita. Kapatid Lin, ano sa tingin mo? Tatay, uminom ka ng sobra. Umuwi ka na at matulog. Sinasabi mo, bakit ka uminom ng ganun karaming alak? Hindi ba't? Ang saya ng tatay mo. Ano nang nangyari? Ngayon, maganda ba ang ipinakita ko? Pwede na siguro. Eh di ba? May premyo ba? Anong gusto mong premyo? Anong premyo? Pwede bang kahit ano? Anong mga gusto mo? Magulo. Lin mo, alam kong mahusay ka. Pero maikli pa ang panahon na magkasama tayo. Masyado pang maikli. Maaari mo bang bigyan ako ng kaunting oras para mag-isip? Ikaw, hindi siguro siya galit. Ang nakakainis na Lin mo. Nakakatulog ka pa rin. Hindi kaya. Talagang nagustuhan ko siya. Hindi pwedeng mangyari. Nangangatwiran lang ako na nagpapasalamat sa kanya. Kagabi uminom tayo ng sobra. Walang masamang ginawa, di ba? Kahit mula kahapon ng hapon, natutulog hanggang ngayon. Sa susunod na uminom ng white wine, talagang hindi na dapat uminom ng ganito kalaki. Kailangan kong pumunta sa tindahan mamaya. Tingnan kung nakuha ni Nightingale. Kung nakuha niya ba, tapos na ang paggawa ng bagong baterya. Gusto ng bagong kumpanya na sumikat agad. Kulang na lang ang tulong niya. Pinatay mo ang mahigit 10 magkakapatid namin. Huwag ka nang tumakbo. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Kaya't walang masama sa kanila. Kasalanan din nila kung ganoon. Haha. Dapat mong maagang ibigay ang mga supplies. Para wala ng problema. Ngayon,
Hindi lang kita hihingan ng supplies. Pati ang buhay mo, kukunin na rin namin. Dadalhin ka namin pabalik para makapagpasaya na rin ang mga kabarkada natin. Hahaha. Nasa bingit na ng kamatayan, gusto pang lumaban. Akala mo ba kapag pumasok ka dito, ay wala nang mangyayari? Bakit ang gulo-gulo mo? Mahirap ipaliwanag, pero nandito na ang mga dala ko. Hahaha. Meron pang ganitong magandang balita. Nightingale. Talagang binigyan niya ako ng isang napakalaking sorpresa. Kayo dalawa, patayin niyo ang Nightingale. Pagkatapos, dalhin niyo ang mga supplies dito. Lahat sa kampo ng War Axe. Si Nightingale ay customer ko. Naka-cover ako. Ang Nightingale ay aking kliyente. Naka-cover ako. Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Sa hitsura mong mahina. Nagmamalaki ka pang maging bayani. Bakit ka pa nakikipag-usap sa batang ito? Gusto mo lang magpanggap na siya ang bida. Ipadala sila para maging magkapareha. Mga taksil na magkasintahan. Tama nga, Boss Lin. Talagang napakalakas, hindi makapaniwala. Bata, sino kang tao mula sa anong pwersa na naglakas loob na makialam sa mga bagay ng Battle Axe? Hindi ako kabilang sa anumang grupo. Ako ay isang ordinaryo. Tindero sa maliit na karinderya. Kahit sino ka pa, anong grupo ang nasa likod mo? Kung nilalapastangan mo ang War Axe, ito ay isang pinakawalang saysay na desisyon. Nasaktan ang puso ko. Wala nang pag-asa ito. Sobrang hindi ako makapaniwala. Gusto kong mabuhay. Maaari mo akong iligtas. Ang pagligtas sa iyo, para sa akin ay parang simpleng bagay lang. Gusto kong mabuhay. Pakiusap, iligtas mo ako. Ano man ang kondisyon, papayag ako. Mula ngayon, ikaw na ang akin. May problema ba? Gino. Binabati ang may-ari sa pagkuha kay Nightingale. Naka-unlock ng bagong tampo. Maaaring dalhin ng may-ari si Nightingale. Bumalik sa totoong mundo. May ganitong kakayahan pa. Sa hinaharap, tawagin mo na lang akong boss. Boss. Tama. Ito ang bagong enerhiya na baterya na kailangan mo. At ang kumpletong linya ng produksyon. Mayroon pang siyentipikong formula. Nadala ko na lahat. Ayos lang. Bilang gantimpala sa iyo, nagpasya akong dalhin ka palayo dito. Palayo dito. Tama iyon. Dadalhin kita sa isang bagong mundo. Tingnan mo. Boss. Ikaw ba ay Diyos? Sabi mo kakarating mo lang uli. Araw-araw kumakain ka ng ganitong dami ng snacks. Hindi ka ba natatakot tumaba? Boss, hindi mo alam ang mga pinagdaraanan ko noon. Na mga mahihirap na araw. Ngayon, kahit ganito lang ang kinakain ko, hindi ako tumataba. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. Talagang payat ako. Hindi bagay. Payat nga. Ngayon, nakasara na ang pinto. Walang makakakita nito. Magpatuloy kayo dalawa. Hindi. Pakinggan mo akong ipaliwanag siya. Sige, gusto kong marinig. Paano ka magtatanggol? Siya ang bago kong isang nasasakupan. Boss. Sino siya? Siya. Ako nga. Girlfriend ni Lin mo. Walang dapat ikabahala. Kapalit lang tayo. Anong nangyari? Nakita mo na ba ang mga balita kamakailan? Inanunsyo ng mga nasa itaas na susuportahan ang bagong enerhiya. Maraming bagong kumpanya ang nagbukas kamakailan. Siyempre, hindi bababa sa ilang daan na. Normal lang. Lahat gustong makakuha ng bahagi ng cake. May interes ka ba? Makipagtulungan ka sa akin. Paano mo gustong makipagtulungan? May suporta ka na mula sa Jiang. Walang kakulangan sa pera. At mayroon akong teknolohiya. At kumpletong linya ng produksyon. Kung makikipagtulungan ka sa akin, tiyak na magiging pangunahing kumpanya sa industriya ng bagong enerhiya. Lumana ang teknolohiya mo. Lin mo, ang bateryang gawa ng pamilya Su ay kayang talunin ang 70% ng mga baterya sa merkado. At sinasabi mong lumana ito. Basta, malapit na ang press conference. Mag-aral ka na lang sa sarili mo. Totoo na ako sa iyo. Ay, ako. Hintayin mo, darating na ako. Meng, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Tatay, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na si Kuya Lin. Nakausap ko na siya. Darating na siya. Lin mo, anong silbi kung darating siya? Itong mga tao na ito ay sadyang naghahanap ng gulo. Huwag nang hayaan si Lin mo na makialam dito. Tara na. Sabi ni Kuya Lin na kaya niyang ayusin
Naniniwala ako sa kanya. Walang silbi kung sino pa ang tawagin. Kasama ko ang mga tao ni Li Xiao. Matanda, binangga mo ang aking mamahaling sasakyan. Kailangan mo akong bigyan ng 500,000 piso para sa repair. Kung hindi, babasagin ko ang mga binti mo. Sasakyan ng tatay ko. Hindi naman talaga tumama sa kotse ninyo. Kayo pa ang humihingi ng 50,000. Ay, ang cute nitong batang ito. Parang kasing lambot ng tubig ang mukha. Halika, bro, hawakan mo. Walang hiya ka. Lin mo, ikaw na naman. Huwag mong isipin na dahil magkaibigan kayo ni Suwan. Natatakot ako sa'yo. Ako. Anong ginagawa mong nakatunganga? Naglakas loob kang saktan ako. Kilala mo ba ako, kaibigan ako ni Li Xiao? Li Xiao, pamilya Li, Lixuan. Si Li Xiao nga. Akala ko ikaw lang ang nakakaalam. Kagabi lang sinabi mo. Magkano ang babayaran mo? 500,000. Ah, hindi. Sinaktan mo ako. Ngayon 1,000,000 na. CJ, kaya 1,000,000. Ibigay mo na. Naglalandi ka sa akin. Kakatapos ko lang sabihin. Ako ay kasama ni Li Xiao. Sabi ko na. Parehong sinabi ko. Hindi na ako magpapaliwanag ng pangalawang beses. Dalhin mo ang pera. May 1,000,000 sa account, walang password. Kuya, ano ang plano mo? Hindi ka ba tao ni Li Xiao? Bibigay ako ng pagkakataon sa'yo. Tumawag ka at ipatawag siya. Sigurado ka? Sige na, tawag na. Huwag nang magpaligoy-ligoy. CJ. Hello, Li Xiao. Sinaktan ako ng tao. Binanggit ko ang pangalan mo. Sabi niya, isa ka lang ordinaryong tao. Talagang hindi mo alam ang iyong halaga. Darating na ako. Ay naku, sige na. Kuya, bilisan mo. Pumunta sa Xing Plaza. Lin mo, darating na si Li Xiao. Maghintay ka na lang. Pwede ka nang umalis? Kuya Lin, si Li Xiao ay mula sa Haicheng. Isa sa 3 pangunahing pamilya. Basta tuturuan din natin siya. Kung hindi, umalis na tayo. Si Yao Lin, sige na. Huwag kang mag-alala, nandito ako, walang problema. Lin mo, tingnan natin kung gaano pa siya katagal na mayabang. Hintayin natin si Li Xiao. Ito ang iyong ikatlong yugto. Dagat. Talagang nandito na ang malaking anak ni Li. Ito. Tapos na tayo ngayon. Kapatid na Li, anong gagawin natin ngayon? Kung hindi ka pa darating, Li, sinaktan ako ng tao. Kailangan tingnan ang may-ari kapag sinasaktan ang aso. Sino ang gumawa nito? Si Li Xiao. Siya nga. Bakit siya ang demonyo? Si Wang Hao, ang walang silbi. Pinaabot pa ako ng ganito. Itong 3. Lin mo, hindi mo inaasahan, di ba? Talagang mapapatawag ko si Li Xiao. Ipagpatuloy mo lang ang pagtatanong. Tama nga. Ngayon, yumuko ka at mag-sorry sa akin. Baka sakaling maging maayos pa. Maaari pa kitang bigyan ng isang maliit na buhay. At itong maliit na babae, kailangan akong samahan sa paglalaro. Kapag sawa na ako sa paglalaro, doon ko siya muling bibigyan ng kalayaan. Lin mo, dumating na si Li Xiao. Masyado ka pang mayabang. Ngayon, si Wang Laozi ay dumating. Hindi ka rin niya mapipigil. Li Xiao, pakiusap, tulungan mo ako. Pakidala si San sa batang ito. Ito. Ito ang iyong pinagmamalaking sandigan. Ay naku, Li Xiao. Hintayin mo ako. Parang takot na takot si Li Xiao kay Lindage. Sushu, matagal nang may sakit ang mga magulang ko. Hindi ka naman nagkulang sa pag-aalaga. Ito ay kaunting pasasalamat ko. Hawakan mo ito. Ito. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Titoksu, kung hindi mo ito tatanggapin. Parang hindi mo ako itinuturing na pamangkin. Ito. Bumalik na kayo sa bahay. Bisitahin ko kayo kapag may oras ako. Tatay, baka may mangyari kay Kuya Lin. Itong silin mo, batang ito. Hindi na katulad ng dati. Mukhang hindi magtatagal. At magiging isang kilalang tao sa Haicheng. Why, Li Xiao? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako ganito ka walang magawa. Ay, Li Xiao. Li Xiao. Swerte nyo at mabilis kayo tumakbo.
Tatay, pasensya na, tatay. Natalo ang pamilya Su sa pagkakataong ito. Dahil sa isang walang-muwang na tao. Siya ang nagpasimula ng gulo. Walang dapat sisihin sa akin. Ang pangalan niya ay Lin Mo. Siya nga iyon. Tatay, alam mo rin siya. Katatapos lang dumating ng balita. Ang mga itim at puti. Nasa kamay niya rin ang tatlo. Bakit siya ay napakaabilidad? Kahit ang mga itim at puti ay, bagaman may ilang lakas. Ngunit hanggang doon lamang. Hindi mo na kailangang isipin ang taong ito. Papalabasin ko si Wang Jin. Si Wang Jin ay isang guro ng martial arts. Ang lakas niya ay tanging mas mababa sa ama. Mayroon siyang gagawin. Tiyak na mamamatay si Lin Mo. Malapit na ang press conference ng bagong enerhiya. Susunod. Mag-focus ka na lang sa mga bagay tungkol sa baterya ng bagong enerhiya. Sa bahaging ito, dapat nating ay monopolyo ito ng pamilya Li. Inay, mag-alala ka. Sisiguraduhin kong magagawa ko ng maayos. Pero nakuha ko ang balita na si Jiang Yi ay balak mag-invest ng 50 bilyong sa kumpanya ni Lin Mo. Anong gagawin natin kung ang pamilya Jiang ay hindi magpapakita ng pag-unawa? Ako ang bahala silang turuan. Paano maging maunawain? Bumaba ka na muna. CJ. Anong utos ninyo, Ginoo? Hanapin ang taong ito, kung nais niyang sumunod sa pamilya Li. Maaari kong kalimutan ang mga nangyari dati. Walang problema sa akin. Kung hindi ka magpapakita ng respeto, diretso ng papatayin. Sa wakas tapos na ang trabaho. Boss, kailangan mo akong pasalamatan ng maayos. Anong gusto mong kainin? Inihaw. Sige, tara. Mukhang kailangan mong maghintay para sa barbecue na ito, bago mo ito makain. Magpakilala ako. Wang Jin, hindi kita kilala. Galing ako sa pamilya Li. Dumating ako para kay Liksuan. Inutusan ako ng aming matandang Ginoo na dumating. Sinasabi ko nga, maganda ang swerte mo. Talaga namang hindi masama. Anong ibig mong sabihin? Dito sa Haicheng, sino mang nagalit sa pamilya Li? Walang magandang kahihinatnan. Pero kasi, sa tingin ng aming matanda, ikaw ay isang talento. Lin Mo, basta't sumunod ka sa pamilya Li. Lahat ng nakaraan ay maaring kalimutan. Wala akong hilig na maging aso ng iba. Ay naku, nandito na ang pagkakataon mo. Pero hindi mo alam kung paano pahalagahan ito. Ang pamilya Li ay talagang nagpadala kay Wang Jin para labanan si Lin Mo. Nakakatakot ang lakas ni Wang Jin. Bagaman malakas din si Lin Mo, hindi siya tiyak na makakalaban kay Wang Jin. Hindi pwede. Kailangan kong tulungan siya. Nasa harap mo ang pagkakataong ito. Pero hindi mo alam pahalagahan. Sa tingin mo lang gusto mong gambalain ang boss namin. Lin Mo, akala ko ikaw ay isang talentado. Pero hindi ko inasahan na ikaw ay isang tao na nagtatago sa likod ng babae. Isang lalaki. Talagang binigyan kita ng mataas na pagpapahalaga. Dahil kayo, isang pangkat ng mga walang kwentang tao. Hindi kayo karapat-dapat na magpakita ang aking boss. Ikaw. Medyo may laban ka. Mukhang ikaw ang matibay. Hindi siya, si Lin Mo. Magandang babae. Lumipat ka sa liwanag. Sumali ka sa pamilya Li. Ano ang gusto mo? Kaya naming ibigay sa iyo ng pamilya Li. Nangangarap. Ako at si Nightingale, parehong nagising sa kakayahang mandirigma. Namumuhay siya sa mga araw na puno ng panganib. Ang kanyang lakas ay hindi naman talo sa akin. Sa ilang laban, kaya nilang magpantay. Mukhang, hindi dapat maliitin ang pamilyang Li. Kailangan kong pumunta sa dulo ng mundo at humanap ng paraan. Nakakuha ng higit pang kapangyarihan. Hindi ka makaalis ngayon. Walang makakapagligtas sa iyong Panginoon. Bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Sumuko ka na. Sumali ka sa aming pamilya Li. Kung hindi, tatlong. Talaga ba? Akala mo ba na kaya nilang galawin ang boss ko? Huwag kang mag-atubiling. Gawin ang lahat ng makakaya mo. Patayin mo siya. Nasa? Paghahanap ka ba ng tatlo? Mukhang ngayon, lakas ni Lin Mo. Mas malakas kaysa sa Nightingale, hindi siya mahina. Isa laban sa dalawa. Baka matalo ako dito. Nightingale,
Huwag na nating habulin ang talunan. Pasensya na, boss. Ako ang mahina, kaya nakataka silang lahat. Ayos ka lang ba? Nasaan si Wang Jin at ang iba? Nakataka sila. Muli mo akong nakasurprise. Wang Jin, kaya mo silang pinalayas. Nabigla na naman ako sa'yo. Hindi naman. Bakit ka nandito? Sa High City, may sarili pa rin akong paraan para makakuha ng impormasyon. Anak ni Jiang, tunay ngang hindi pangkaraniwan. Kulang pa ako kumpara sa'yo. Tama, yung investment na pinangako mo. Kailan ba yan darating? Hindi ko alam kung bakit. Yung pera na ipinadala ko sa'yo, biglang pinahinto ng tatay ko. Kung hindi, 50 bilyon. Nasa sa account mo na iyon mula pa noon. Pero huwag kang mag-alala. Sa mga pangakong sinabi ko, hindi ako kailanman magpapaloko. Bukas pupuntahan ko na ang tatay ko. Maraming salamat talaga. Katatapos lang magtayo ng Yuansing Technology. Kailangan nila ngayon ng mga talento. Mayroon ka bang mga talentong may irekomenda? Pwede mong irekomenda. Boss, kakayahan ni Balingkinitan. Hindi naman siya gaano kalayo sa akin. Baka naman, pwedeng pag-isipan. Balingkinitan. Talagang isang talento. Kung makakapaglakbay sa mundo ng katapusan. Maglakbay. Kamakailan lang nagkaroon ng pag-aalsa ng mga patay. Maraming nakaligtas na. Mga supply, kumukunti na rin. Hindi ko alam kung gaano pa ito tatagal. Hindi ko alam kung ang Nightingale ay buhay o patay. Ang maliit na tindahan ni Boss Lin. Ang huling pag-asa ko. Pero mukhang ngayon, wala rin itong bukas. Nightingale, buhay ka pa ba? Kumanda ka muna bago uminom, walang nakikipag-agawan sa'yo. Gabi ng ibon. Ayos ka lang ba? Ang saya naman yan. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Ilang beses na, akala ko na. Hindi ko na makikita pa ulit ikaw sa buhay na ito. Walang anuman. Ligtas ka na ngayon. Ikaw, bakit ka nandito sa tindahan? Dahil, tinanggap ko na si Boss Lin bilang aking amo. Siyempre, nandito ako sa tindahan. Ano? Ano? Ang bantog na Nightingale ay talagang makikilala ang amo. Hindi ka nagbibiro, di ba? Totoo ito. Makikilala ang boss bilang amo. Ito ay swerte kong nakuha sa maraming buhay. Boss Lin, ano bang ininom mo? Anong pampabighani yan? Bakit ka naging ganyan? Puting ibon. Ngayon, may isa na pagkakataon na makakapagbago ng iyong kapalaran. Gusto mo ba? Anong pagkakataon yan? Kagaya ko, kilalanin si Boss Lin bilang pangunahing Nightingale, salamat sa pagsasabi sa akin ng mga ito. Ngunit, hindi ko kayang kilalanin ang iba bilang pangunahing. Hindi ko magagawa, kahit na alam ko. Marahil, pagkilalanin si Boss Lin bilang pangunahing, maraming benepisyo ang maaaring makuha. Pero, sa tingin ko, hindi ko maaaring kalimutan ang dignidad bilang isang tao. Nais kong sabihin sana, kung ikaw ay kikilos tulad ng Nightingale, tanggapin mo ako bilang iyong Panginoon. Maaari kitang bigyan ng 3 beses na pagkain at matutuluyan. Ngunit, nirerespeto ko ang iyong desisyon. Ano? 3 beses sa isang araw na pagkain, kasama ang pagkain at tirahan. Totoo iyon. Basta kilalanin ang leader bilang Panginoon. Lahat dito. Kumain ka lang. Puting tagak. Nakita na ang Panginoon. Talagang may kaunting anino ng mga halimaw. Mula ngayon, tawagin mo akong boss tulad ni Nightingale. Sapat na ang tawagin akong boss. Tumayo ka na. Salamat, boss. Boss, nagawa ko na. Hindi pa ako kumain ng 2 araw. Kaya, pwede ba akong kumain muna ng konti? Kahit anong gusto mong piliin, basta piliin mo lang. Piliin mo na. Sobrang bait mo talaga. Ako. Boss, kakulangan ng mga yaman sa katapusan ng mundo. Nagtatalo ang mga tao para sa pagkain. Nandito ang tindahan. Hindi maiiwasang mapansin ito ng mga may masamang balak. Nandito kami ni Bailu. Makakatulong din kami sa pagprotekta sa tindahan. Walang anuman. Kung may magtatangkang gumawa ng gulo, kumuha kayo ng ilan. Yung, boss, pwede rin ba akong kumain? Pwede rin ba akong kumain ng kaunti? Pumili ka lang kung ano gusto mo. Long live ang boss. Yung 2 batang babae.
Nightingale. Sumunod sa leader. Talagang napakasaya. Kung alam ng ibang mga nakaligtas. Siyempre, magiging inggit sila at maglalaway. Siyempre. Tama na. Sa hinaharap ang tindahan, ay ipapasa sa inyong dalawa, hindi natatanggap ng ginto. Tanging mga kristal ng enerhiya lamang. CJ, boss, tinitiyak naming matatapos ang gawain. Boss, mag-relax ka lang. Ibinigay mo sa amin ang maliit na tindahan. Sigurado kaming gagawin namin. Ipaglalaban hanggang kamatayan. Kainin mo na. Binabati kita, host. Kakayahan sa pakikipaglaban. Na itaas sa advanced. Maikukumpara. Kasalukuyang mga dakilang guro sa mundo. Mga antas ng martial arts sa totoong mundo. Nahahati sa maliwanag na lakas, madilim na lakas, guro, banal na mandirigma. Nais na paunlarin ang mga superpower. Ang pangangailangan para sa mga kristal ng enerhiya. Kailangan ding dumoble. Buti na lang mayroon pa ako. Magpatuloy. Binabati kita, tagapagdala. Tumaas ang kakayahan ng mandirigma. Simula ngayon, ang tagapagdala ay magiging banal na mandirigma sa lupa. Binabati kita, tagapagmana. Ang kakayahan sa medikal ay umabot na sa ruro. Kaya nitong magpalaki ng 3. Karne, buto. Banal na mandirigmang tao. Gusto ko ang pangalang ito. At ang kakayahang ito, nakapunta na rin sa ruro. Mga patay na tao. Laman at buto. Ang galing. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, maaari akong malayang lumipat. 8 bilyon. Bakit mo ako pinipigilan? Para kailin mo. Investment sa Yuanqing Technology. Isang bagong kumpanya na itinatag. Gusto mong mag-invest ng ilang milyon. Wala akong pakialam. Pero ito ay 50 bilyon. Hindi ito laro. Pero silin mo ay hindi pangkaraniwan. Pinagaling niya ang aking lihim na sakit. Anak, talaga nang gumaling ka na. Alaynan. Sige na, ayos na. Matagal na. Sa wakas, gumaling ka na. Papa, siya ang nagligtas sa akin. At saka, nasang-ay na ako. Na mag-invest siya sa akin. Hindi mo naman ako pababayaan na mapahiya sa tao, di ba? Sinagip niya ang buhay mo. Sa dami ng dahilan, dapat mong pagbigyan. Pero mas lalo pa akong nag-aalala. Habang ganito, bakit ganun? Sektor ng bagong enerhiya ay itinuturing na. Tiyak na kay Lee. Sa ganitong pagkakataon, kung ang pamilya Jiang ay mamumuhunan ng 50 bilyon, si Lee ay magiging kailin mo. Tulad ng isang nakatusok sa mata. Isang tinik sa laman. Sa tingin mo, kaya niyang labanan, buong pamilya Lee. Kahit na ako ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin sa Jiang family. Pero ang mga shareholder at mga paksyon ay masalimuot din. Lalo na, ang bagay na ito ay may kinalaman sa pamilya Lee. Kapag nagkamali, ang pamilya Jiang ay mahuhulog sa kaguluhan. Kaya, ang pamumuhunan na ito ay dapat pag-isipan ng mabuti. E di wala akong pakialam. Sinasabi ko na sa kanya, ayaw mo namang mawalan ako ng tiwala niya, di ba? Tatay. Tatay, anong nangyari? Tatay, bakit ka na-poison? Sigurado ka bang na-poison ka? Sobrang sigurado ako. Kung totoo mang poison ito, dapat ito ay gawa ng pamilya Lee. Pamilya Lee. Tama, pamilya Lee nga. Dapat ito ay, dahil sa usapin ng investment kailin mo. Ang babala ng pamilya Lee sa akin. Kaya, bakit hindi kita pinayagan na mag-invest kailin mo? Talagang masama ang pamilya Lee. Napakatuyot ng kanilang lason. Hindi ako sigurado. Kailangan nating humingi ng tulong kailin mo. Walang silbi, dahil kung naglagay ng lason ang pamilya Lee, hindi sila mag-iisip na, kahit na mahusay silin mo sa medisina. Pero itong lason, hindi niya kayang alisin. Dapat ang pamilya Lee. Hindi ko nais na mangyari ito. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay darating sila sa lalong madaling panahon. Mas mabuti pang hintayin natin sila. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Hahayaan ba natin siya? Napisilin tayo. Dumating na si Lin mo. Pakiusap, ipakita mo na sa kanya. Tito. Umupo ka, bata. Lin mo, tama ba? Kamusta, kamusta? Salamat sa iyo. Nagawa mong gumaling ang aking anak na babae. Walang anuman, Tito. Tingnan mo muna ang iyong kalagayan sa katawan. Salamat sa pagpunta. Pero itong lason ko, hindi mo kayang gamutin. Tatay,
Pakitignan mo na kay Lin mo. Ngayon, siya na lang ang natira. Makatutulong na tayo. Na, Tito. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Alam kong magaling ka. Pero sa akin ito, dapat ito ay mula sa panganay ng Lee, natatanging lason. Maliban sa sariling lunas ng pamilya Lee, kahit dumating ang mga doktor ng bansa, wala silang magagawa. Ano? Sanji-san, mahalaga ba ito? Totoo, napakahalaga nito. 20 taon na ang nakalipas. Bilang pinuno ng pamilyang Ye, ang pinakamataas na pamilya sa Haicheng, ay pinagsakluban ng laso ng pamilyang Li. Ang pamilyang Ye ay hindi alam kung ilang kayamanan at lakas ang kanilang ginugol upang maghanap ng mga kilalang doktor sa buong bansa. Ngunit hindi pa rin maalis ang laso na ito. Sa wakas, biglang namatay ang pinuno ng pamilya Ye. Kaya, maliban na lang kung ito ay lunas mula sa pamilya Li, walang makakaalis sa laso na ito. Kung ito ay isang uri ng laso na mahirap alisin, kahit ikaw, maaaring wala kang magawa. Sa katunayan, hindi mahirap ang Qianji-san. Huwag mo akong lokohin, Lin Xiaoyu. Noong panahon ng Ye pamilya, naghanap sila sa buong bansa ng mga tanyag na doktor ngunit walang nakagawa. Xiaoyu, hindi ito possible. Ito. Sige na, Tito, subukan mong maramdaman ito. Ako. Mukhang okay na ako talaga. Tatay, okay ka na. Talagang okay ka na. Lin mo, alin mo. Hindi ko akalain na bata ka pa. Ganap na kahanga-hanga ang iyong kasanayan sa medisina. Noon ay bulag lang ang aking mata. Pakiusap, wag mo na lang masyadong seryosohin. Dahil naintindihan na natin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tito, magpahinga ka ng maayos. CJ, ingat sa pag-uwi. Anak, pakiusap, ihatid mo siya. Lin mo. Salamat sa iyo. Ang pamilya Lee ay palaging walang pinipiling paraan sa kanilang mga gawain. Ngayon, tinulungan ang tiyuhin na maalis ang lason. Hindi sila nakamit ang kanilang layunin. Siguradong babalik pa sila. Naghihintay ng pagkakataon para maghiganti. Anong gagawin natin? Madali lang. Babalik ako. Papasok si Nightingale at White Egret para protektahan kayo. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman, huwag ka nang magpa-ospital pa. Liksuan, bakit ka nandito? Narinig ko na may sakit si Uncle Jayang. Pumunta ako dito para bisitahin siya. Sa huli, malakas ang koneksyon ng pamilya ko. Baka naman, makahanap tayo ng doktor na parang Diyos. Makakatulong siya kay Uncle. Sa tingin ko, ikaw ay isang tusong ahas. Hindi maganda ang intensyon mo sa pagbati sa manok, ano? Ginoong Jayang, anong sinasabi mo? Ako ay... Maraming salamat sa kabutihang loob ni Ginoong Lee. Ngunit ang amang ko, hindi na niya kailangan ang tulong mo. Ginoong Jayang, huwag ka munang magmadaling tumanggi. Narinig ko kasi, Tatay Jayang, ay na-poison. Ang laso na ito, maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Pero kung sasabihin ko, na naalis na ang laso ng tatay ko. Sabi ni Gyanji, Jayang, nagbibiro siya. Itong lason, paano mo masasabing maaalis ito? Anong kalokohan ito? Ang Qianji-san ng pamilya Lee. Sasabihin mo lang na maaalis ito. Hindi naman ako hindi naniniwala. Ngunit ito ay dahil sa, basta't alagaan si Uncle Jayang. Kung hindi ka naniniwala, sige, samahan mo ako tingnan. Anong nangyayari? Nainom niya ang 1,000 machine powder ng pamilya Lee namin. Pero bakit parang buhay na buhay pa rin siya? Siguro. Talaga namang magaling siya. Oy, apo ni Lixian. Bakit ka nandito ngayon? Dumaan lang ako. Walang plano. Saktong dumaan lang ako. Dumaan lang para bumisita. Apo ni Lixian, maupo ka muna. Kain ka na rin bago umalis. Hindi. Hintayin mo akong dumaan kapag may oras ako. CJ.
Baka hindi akalain ng pamilya Li na kayang lutasin ni Lin mo ang Tianjisan ng pamilya Li. Tatay, tingnan mo ang itsura niya habang nahihirapan. Talagang nakakatuwa ito sa akin. Sa tingin ko, ayos silin mo na batang ito. Kung talagang interesado ka sa kanya, hindi ako tututol. Tay, anong sinasabi mo? Ha ha ha. Jayang pamilya ay susi sa aking hinaharap na kumpanya para sa pag-unlad. Kayo dalawa, tulungan ninyo akong manatili sa Jayang pamilya ng ilang araw. Tinitiyak na matatapos ang misyon. Ang dalawang dalagang ito ay Tatay, ito si Nightingale. Siya si Egret. Siya ang ipinadala ni Lin mo para protektahan tayo. Anong kalokohan ito? Kailangan ko pang dalawang batang babae para protektahan. Tatay, kakaunti na lang ang ginawa ng pamilya Li para maglagay ng lason. Siyempre ay mainis siya. Hindi ba't maganda na may nagpoprotekta? Bagamat totoo iyon, hindi naman kailangan na dalawang dalaga ang magprotekta sa akin. Masyado silang maliit. Baka hindi pa nga nila ako matalo. Isang dalaga. Maraming salamat sa inyo, sa kabutihan ninyo. Umalis na kayo agad. Jayang Hongtu, dumating na ang ikatlong yugto mo. Jayang Hongtu, dumating na ang ikatlong yugto mo. Maging mabilis ka. Huwag mong palampasin kahit isa. Magtiwala ka. Matanda, magsasalita ka pa ba tungkol sa aming mga braso at binti? Si Jayang ay hindi nakakita ng tunay na halaga. Salamat sa inyo, mga ginang, sa pagtulong. Sige na, wala na akong pakialam sa iyo. Basta't, kami ay narito upang protektahan. Ikaw at si Giangi. Jayang, mabuti na lang at wala kayong sakit. Hindi ko alam kung ano ang relasyon ng dalawang dalaga. Kay Ginoong Lin. Si Lin mo ang aming leader. Siya rin ang aming amo. Amo. Ang dalawang dalagang ito ay tiyak na may kakayahang master. Dalawang guro. Bakit naman kinilala si Lin mo bilang Panginoon? Tay, huwag kang tumingin sa akin. Kakaalam ko lang din. Tay, muli na namang nailigtas tayo ni Lin mo. Tungkol sa pamumuhunan sa kanya, hindi mo na kailangang mag-alala pa, di ba? Papa, dalawa na niyang naligtas tayo. Magdadalawang isip ka pa ba? Lalabas muna ako. Babalik ako at sasagutin ka. Halika, kaibigan Lin. Tikman mo ang espesyal na tsaa mula sa Haicheng. Hindi pwedeng pangatlo. Yung pamumuhunan ng pamilya Jayang. Hindi ko rin alam kung gusto ni Kuya Su na mamuhunan sa akin. Kuya Su, dumating ako ngayon para humingi ng pamumuhunan sa kumpanya ko. Puhunan. Kapatid na Jayang, di ba't sinabi mong mag-invest ka sa akin? Kamakailan lang ang kalagayan ng Jayang pamilya. Medyo magulo. Tungkol sa investment. Siguro kailangan pa nating maghintay. Ganun ba, ha? Dumating na ang Panginoong Jayang ng pamilya Jayang. Bakit nandito si Jayang Hongtu sa oras na ito? Kapatid Lin, maghintay ka sandali. Pupunta ako upang makipag-usap. Babalik ako. Pag-usapan pa natin ang tungkol sa pamumuhunan. Wan, tulungan mo akong makipag-usap kay kapatid Lin. Matandang Jayang, bumiyahe ka mula sa malayo. May kailangan ka ba? Wala namang masyado. Nandito lang ako para umupo. Tama nga, may bagong kabataan na lumitaw sa Haicheng. Narinig mo na ba? Kabataan. Anong klaseng kabataan? Ang karapat dapat na puntahan mo ng personal. Ay, isang kabataan na ang pangalan ay Lin mo. Kabataan ni Lin mo. Medyo pamilyar ang pangalan. Ano bang espesyal sa kanya? Talagang espesyal. Noong una, siya ay kumilos at naipagaling ang sakit ng aking anak na babae. Kaya't ang aking anak na babae ay pumayag na mamuhunan sa kanyang kumpanya. Narinig ko na ang tungkol dito. Pero alam mo naman, palaging nakatingin ang pamilya Li sa atin. Kahit kamakailan lang, binigyan pa rin nila ako ng Tianjisan. Kung hindi silin mo, siguro kailangan ko lang mapilitan na makipagtulungan kay Ligia. Nabigo ang plano ni Ligia at nagpadala pa ng mga mamamatay tao para patayin ako. Muling niligtas ako ni Lin mo.
Ang batang ito ay napakahusay. Kung makikipag-date ang anak kong babae sa kanya, hindi ako tututol. Ayos lang. 1-1. Kung hindi ka magiging maingat, silin mo ay baka maagaw ng iba. Ayon sa sinasabi mo, ang batang lalaki na ito na tinatawag na Lin mo, ay napaka-espesyal. Ngunit, hindi ko maintindihan. Bakit mo ako sinasabihan ng mga ito? Ano ang layunin nito? Gusto ko lang na, bigyan mo ako ng desisyon. Itong investment. Kailangan ko bang ibigay kay Lin mo? Sa huli, alam mo naman, kapag ibinigay ko ang pondo ko kay Lin mo, halos nakatayo na ako sa tabi ng Pamilya Lee. Sa kabila, kapag naging kalaban ko ang Pamilya Lee, walang magandang kahihinatnan. Ayon sa sinasabi mo, itong si Lin mo, talagang magaling sa medisina. Pero, kahit gaano pa kagaling siya sa medisina, anong magagawa niya? Isa lang siya. Lakas ng Lee pamilya. Alam mo na. Kaya ang ibig mong sabihin, wala akong ibang ibig sabihin. Kung ako ang nasa sitwasyon, tiyak na, hindi ko ibibigay ang investment kay Lin mo. Siya lang. Kahit gaano pa siya kagaling, anong silbi? Hindi mo ba naiisip na siya mag-isa ay kayang labanan ang Pamilya Lee? Sa totoo lang, hindi ko kayang magalit sa Pamilya Lee. Tama ka. Kahit gaano siya kagaling mag-isa, hindi siya makakalaban sa Pamilya Lee. Umalis na. Ingat sa pag-alis. Jiang Hongtu. Kapatid na Lin, hindi mo kaya. Hayaan mo na ako. Bakit ka palaging nakatingin sa akin? Kamakailan lang, parang malapit na malapit ka kay Jiang Yi. Hindi ba mas maganda pa ako sa kanya? Siyempre, mas maganda ka kaysa sa kanya. Kaya mas maganda ako kaysa sa kanya. Bakit siya ang hinahanap mo, hindi ako? Lin mo, ang tanga mo talaga. Ikaw lang ba ang nakakaalam na tanga ako? Bakit ka natawa? Kuya Lin, pasensya na at hinintay ka ng matagal. May kailangan pa akong ayusin. Sige lang kayo. Dad, unahin mong makipag-usap kay Lin mo tungkol sa kolaborasyon. Ako na munang uwi sa kwarto. Kuya Su, kanina lang yun. Ayos lang, ayos lang. Naiintindihan ko. Kuya Lin, ngayon pag-usapan natin ito. Tungkol sa investment, hindi ko alam gaano karaming pera ang kailangan mo. Kailangan ko 2 bilyon. 2 bilyon. Kung ayaw ni Sulauje, masyadong marami. Maari kong bawasan pa ng kaunti. Hindi. Nagkamali ka ng intindi. Ang ibig kong sabihin, ang itinatag mo ay bagong enerhiya. Napakamahal ng industriyang ito. Paano magiging sapat ang 20 bilyon? Mag-invest ako ng 40 bilyon. Sa panahong ito, kukunin ko muli ang ilang pondo. At pagkatapos ay magdadagdag ng 60 bilyon. Mukha bang okay? Hindi. Kuya Su, ito, hindi ba masyado na ito? Hindi naman masyado. Sa tingin ko, itong industriya, kahit gaano pa kalaki ang gastos kaya natin. Brothers, magtiwala ka lang na gawin mo. Suportado ka ng buong pamilya namin. CJ, ganyan. Sandali lang ako. Ipapadala ko si Wanwan sa'yo. Verify mo itong kontrata. At itong usaping pamumuhunan. Kayo mga kabataan, madaling makipag-usap. Maraming salamat kay Kuya Su. Una na ako. CJ. Wang, pagkakataon, nagawa na ni tatay ang lahat para sa'yo. Kailangan mong samantalahin ito. Kumusta na ang pag-iisip mo tungkol dito? Pinag-isipan ko ng mabuti. Ang pamilya namin, ang Jiang. Hindi pwedeng mag-invest si Lin mo. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol sa pamumuhunan. Chairman, malaki ang kinokolektang pondo ng supamilya. Anong nangyayari? Yung kanilang kinokolektang pondo ay patungo sa isang maliit na kumpanya na tinatawag na Yuangxin Technology. Sa kasalukuyan, umabot na ang pondo sa 45 bilyon. Ayos lang, Su Jianghai. Kapatid, konektado ang puso mo sa akin. Nag-iisip ka ba ng paraan laban sa akin? May sasabihin ako sa iyo. Ayaw kong makinig. Tungkol ito sa pamumuhunan kay Lin mo. Naisip ko ng mabuti. Sa tingin ko tama ang sinabi mo. Dapat tayong mamuhunan kay Lin mo. Ako ang magdedesisyon dito. Mamuhunan ng 100 bilyon kay Lin mo. 100 bilyon. 100 bilyon. At mayroon pang kamakailan lang. Dapat mas maging malapit ka sa kanya.
Boss Wang Talaga namang, bata at may kakayahan ka. Salamat, salamat. Ayos ka, Sujayang Hai. Pasensya na Patawad, sandali lang. Suf Group. Lao Jayang, anong dahilan para magalit ng ganito? May mukha ka pang magsalita. Pinagsabihan mo akong huwag mag-invest kailin mo. Pero ikaw, nagtatago na nag-invest kailin mo, di ba? Dahil alam mo na, hindi na ako magpapanggap. Kapatid na Lin mo, yung hindi mo kayang hawakan. Hayaan mo na akong gawin. Ay, tama nga. Ang anak na babae ko. At si Lin mo, mukhang bagay talaga sila. CJ, huwag mong akalaing ikaw lang ang may anak na babae. Tingnan natin kung sino ang masusunod. Lolo Jeng, huwag magalit. Ang galit nakakasama sa katawan. Sino itong batang ito? Kaya pala nakakatuwang makita si Miss Su. Kasama si Miss Jayang at dalawang babae. Sobrang saya naman nila, no? Alam ko na siya. Si Lin mo, kagagaling lang sa kumpanya ng renewable energy. Baguhan pa lang. Ngayon, Pamilya Su, Pamilya Jayang. Nag-invest ang kumpanya ni Lin mo ng daan-daang bilyong. Ngayon ang halaga ng merkado ng kumpanya ni Lin mo ay talagang matatag. Mas malakas kaysa sa lahat ng narito. Grupo Shai. Tatay. Kapatid Jayang, kumusta ka? Kapatid Su. Kapatid Lin. Talagang masaya ang araw na ito. Siyempre naman, kanino ang mga elektronikong produkto? Sa press conference na ito, mangibabaw, makakakuha ng maraming yaman, at mga benepisyo. Dumating na si Li Xiao. Lin mo, industriya ng bagong enerhiya, hindi sapat ang pera lamang. Teknolohiya, iyan ang pinakamahalagang bagay. Sa madaling salita, yung bateryang dinevelop ng kumpanya mo, kung ikukumpara sa atin, Pamilya Li, ay basura lang. Baka nga, yung baterya ng Pamilya Li, ang talagang basura. Lin mo, talagang matigas ang ulo mo. Sa lahat ng narito, anong kumpanya? Hindi nag-ensayo ng ilang taon, bago makabuo ng isang bagong uri ng baterya, at ang iyong Yuanxin technology, buo lang ng ilang buwan. Hindi mo ba gagamitin ang isang kalahating tapos na produkto para lokohin ang lahat? Tama si Li Xiao. Yung batang silin mo, hindi alam ang tungkol sa bagong enerhiya. Gamitin ang kalahating tapos na produkto para lokohin kami. Nakakatawa talaga. Lin mo, talagang hindi ka sumusuko, Sige, papakita ko sa'yo. Ang pagitan natin sa teknolohiya. CJ, tingnan natin ang basura mong baterya. Halika. Mga kaibigan, ito ang Thunder God Battery na binuo ng Pamilya Li. Talagang kahanga-hanga ang Pamilya Li. Ang Thunder God Battery na ito ay astig. Diyos ko, ang bateryang maingat na binuo ng pamilya ko. Kumpara sa baterya ng Pamilya Li, ay talagang basura. Nakita mo na ba ang realidad? Yung klase ng basura mong baterya, mas mabuting wag nang ilabas. Nakakahiya na. At kayo pa, na mag-invest sa kanya. Anong silbi pa niyan? Ngayon, papakita ko sa inyo. Ako si Li Jiashu, ang karangalan ay nasa akin. At gagawin pa rin kayong katawa-tawa. Maghintay kayo. Hindi possible. Impossible, impossible. Paano mo naman maipapakita ang ganitong baterya? Paano mo naman maipapakita ang ganitong baterya? Lin mo, sobrang galing naman ng baterya mo. Ang baterya mo, sapat upang baliktarin ang buong merkado ng bagong enerhiya. Kapatid Lin, talagang hindi mo ako binigo. Ginoong Lin, noon, ako'y may mata ngunit hindi nakakita ng bundok. Pakiusap, wag mong isama ang maliit na pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isang. May oportunidad akong makipagtulungan sa inyo. Ginoo Lin, ako ang pangulo ng Changshan Group. Ngayon ay mag-order ako ng 100,000 na baterya mula sa inyong kumpanya. Ako ang nauna. Unahin niyo na ako, unahin niyo na. Gusto ko rin, gusto ko rin, gusto ko rin. Huwag mag-alala, huwag mag-alala. Lahat tayo ay mayroon. Tatay. Tatay. Sige, saktan mo ako. Hindi ko talaga inasahan. Yung batang silin mo, makakakuha ng ganitong baterya. Bakit mo siya sinaktan? Para sa ating pamilya, Li. Hindi ito masamang bagay.
Tatay, ano bang ibig mong sabihin? Dahil ang kanyang baterya ay napakaganda. Gawin nating pag-aari ng pamilya Li. Ayos lang yan. Tawagan mo si Lin mo. Sabihin mo, gusto kong makipagkita sa kanya. Lin mo, talaga namang matapang ka. Isang tao lang ang kasama. Tapos naglakas loob kang pumunta sa pamilya ko. Inimbitahan ni Li Jiazhu. Bakit hindi ako makalapit? Sabihin mo na anong kailangan. Ito ay kasunduan sa paglilipat ng teknolohiya. Pirmahan mo lang ang dokumento saka ka makaalis. Kabuang halaga ng paglilipat, iba pang bayarin. Paglilipat ng teknolohiya, mga dokumento, iba pang bayarin. 1,000,000. Gusto mo bang bilhin ang aking teknolohiya? Balak mo bang agawin ito? At ano kung ganun? Hindi ka pwedeng makialam kay Lin mo ngayon. Umalis ka. Ikaw ang dapat umalis. Talaga namang hinahanap mo ang gulo. Halika, tingnan natin kung sino ang tatlo. Wang Jin. Bumalik. Lin mo. Maaari na kayong umalis. Akala ko, puno ng Li ay mag-aanyaya sa akin ng pagkain. Ang bilis namang maglabas ng utos na paalisin sila. Sa susunod, ako na ang magpapakain sa'yo. Ginoo, hindi ba nila pwedeng basta-basta na lang umalis? Matagal ko nang inasahan na si Lin mo. Hindi magpapakita ng pasasalamat. Sa kabutihang palad, may isa pa akong handang gamitin. Papa, anong handa? Nung dumaan sila kanina. Lason. Papa, yung batang silin mo, noon ay nakagawa na ng kalokohan. Ang ating Qianji-san. Ang lason ay tiyak na walang silbi sa kanya. Ang lason na ito ay hindi karaniwang lason. Bagamat hindi nakamamatay, ngunit maaari itong limitahan. Ang swerte ng mga martial artist, upang hindi nila maipakita ang kanilang buong lakas. Hindi nila maipapamalas. Kung bakit silin mo, ay makakapag-ayos ng libu-libong problema, ay dahil sa kanyang kakayahang gumamit ng enerhiya sa medisina. Pagkatapos ng 3 araw, sisiklab ang lason. Hindi na makakagalaw ang kanyang tunay na enerhiya. Ang lahat ng kanyang kaalaman sa medisina ay magiging walang silbi. Naiintindihan ko na. Kapag umabot na ang lason, edi para silang mga ordinaryong tao. Walang pinagkaiba. Naging mga lalaking madaling pagsamantalahan. 3 araw mula ngayon, dalhin mo ang 2 tao at ibalik mo sila. Bukod dito, malapit nang makalabas ang iyong tiyuhin. Para sa kaligtasan, papalakarin ko siya na makasama ka. CJ, Lin mo, nakikita ko na sa pagkakataong ito. Ano pa ang kaya mong gawin? Boss, anong nangyari? Boss, mukhang na-poison tayo. Na-poison. Pero, mukhang, maliban sa sobrang pagod, wala ring ibang hindi komportable. Kaya hindi rin tayo makakasiguro. Pag sinabi mo yan, parang mayroon din ako ng ganitong sintomas. Ah, ganun ba? Mukhang ito ay isang kakaibang lason na pumipigil sa pagsasanay ng martial arts. Nadapuan ng lason na ito. Isang buong katawan ng lakas. Hindi makalabas. Magiging katulad lang ng ordinaryo. Isa na namang gawa ng Li. Kung hindi makuha ng direkta, gagamit pa ng panlilin lang. Ang hindi inakalaw ng Li ay, hindi namin lahat ay mga dalubhasa sa martial arts. Ang ginagamit natin ay mga superpower. Sige na. Salamat, boss. Kailan ba tayo nahawa, ako at si Nightingale, ay walang kaalam-alam. Dapat, ay noong huling pumunta kami sa bahay ni Li. Sa alok. Lin mo, anong pakiramdam ng pagkasira ng ulo dahil sa lason? Lin mo, pakiramdam ng lason. Kumusta? Lixuan. Sa kakapang maglakas loob, lumabas sa harap ko. Lin mo, kayo sa inyo, ay may lason na pumipigil sa swerte. Ngayon, kayo ay katulad ng ordinaryong tao. Walang pinagkaiba, di ba? Paano naman ako matatakot sa inyo? Hindi ko kayang matakot sa inyo. Ngayon mong itsura. Baka nga hindi pa nga ako natalo. Magpakabait ka na. Bumangon ka na at yumuko. Humingi ka ng tawad sa akin. Lin mo, ikaw. Lin mo, tinatangka mong saktan ako. Ihintayin kitang mahuli. Tiisin ko na, babaliin ko ang mga buto at kukutin ka. Kayong dalawa, paluin niyo ang mga binti niya.
Kayo, ayos lang kayo. Ano sa tingin mo? Hindi, imposibleng mangyari. Sadyang nahawahan ka ng laso ng tatay ko. Paano ka magiging okay? Ihinto mo ang mabahong paa mo. Kung hindi, ang pamilya Lee ay pupunitin ka sa maraming piraso. Talaga ba? Kaya't ngayon talagang papatayin kita. Ibigay mo na lang sa aso. Tingnan natin kung sino ang mangahas. Boss, ang taong ito ay may kakayahan. Baka mas malakas pa siya sa akin. Tio, sa wakas, nandito na. Umalis ka na. Ako na ang bahala dito. Hindi dapat makaligtas ang tiyuhin. Dapat hindi sila makaligtas. Huwag kang mag-alala. Siyempre, babasagin ko ang mga binti ninyo. Bawiin ang pamilya Lee. Nagtatawa ka ba? Malayo na ako sa isang dakilang guro. Isang hakbang na lang. Ang pinakaunang tao sa ilalim ng dakilang guro. E di, isa pa rin siyang guro. Hindi pa siya matanda. Pero ang pananalita niya parang matanda na. Ang suntok kong ito, 20 taon ng kasanayan. Hindi ko alam kung kaya mo bang harapin ito. Aba, ang mga kabataan ngayon walang galang sa martial arts. Ito ang unang tao mula sa dakilang guro. Bakit ka nandito, San? Tio. Tatay, kailangan mong gumanti para kay Tio. Linmo, ninanais mo bang patayin ang mga tao ng pamilya Lee? Ipinahayag mo ang digmaan laban sa pamilya Lee. Kaya huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging malupit. Tio, sigan galingan. Boss, ngayon ang baterya ay nasa mass production na. Salamat sa inyong pagsisikap nitong mga panahong ito. Sabihin nyo, anong gantimpala ang gusto nyo? Boss, gusto namin kayo. Pwede ba yun? Kaya ba o hindi? Kayong dalawang bata, nagsisimula na kayong mang-asar sa akin, hindi ba? Ikaw ang nagsabi niyan. Hindi maganda, Linmo. Nawala ang anak ko at si Suwan. Kinidnap sila ng pamilya Lee. Kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas sila. Ano ito? Si Ligia ay naghahanap ng 3. Kayong dalawa sumama sa akin para magligtas. Nakuha na ng mga tao ang lolo. Napatay na ba silang lahat? Iwanan siya bilang panakot. Magpaplano ako ng isang malaking bitag. Hintayin si Lin mo na dumating. Tungkol sa isa pa. Dalhin mo muna siya at patayin. Gusto kong maranasan ni Lin mo. Ang sakit ng pagkawala ng mga tao sa paligid. Hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong kahirapan. Mukhang ang pamilya ni Lee ay nais nang putulin ang ugnayan sa aming pamilya Jayang. Nabasag na ang lambat ng isda. Sa tingin nyo, karapat-dapat ba kayo? Alam ko, inaasahan mo pa na si Lin mo ang tutulong sa'yo. Naghihintay ka na iligtas ka niya. Sasabihin ko sa'yo. Nasa kamay na ng tatay ko. Nagtayo ng bitag sa paligid. Naghihintay na lamang siya na siya ay mahuli. Hindi siya darating dito para iligtas ka. Ikaw ay kasuklam-suklam. Sinabi ng tatay ko na patayin ka na lang. Pero ako, palaging pinahahalagahan ang pagkain. Isang butil ng bigas sa mangkok. Kailangan kong dilaan ito ng mabuti. Hintayin mo akong matapos. Bibigyan kita ng parusa. Huwag ka nang lumaban. Suwail ka. Lin mo, ikaw. Paano ka nakarating dito? Lin mo, bakit ka nandito? Ako. Pasensya na. Na-involve kita. Salamat ulit sa pagligtas sa akin. Sige, ayos na ako. Lin mo, bilisan mo, tulungan si Suwan. Magtiwala ka. Hindi kayo magkakaroon ng masama. Kayo dalawa, talagang hindi nyo alam ang buhay. Ang dapat magdusa ay ikaw. Talaga ba? Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin.
Ikaw ang nag-udyok sa akin. Ang dugo ng dugo ay makakapagpataas ng aking lakas. Hanggang sa kalahating hakbang ng guro. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Sa simula, ang iyong lakas ay bahagyang mas mataas sa akin. Ngunit ngayon, hindi ka na makakatapat sa akin. Maghanda ka na sa iyong kamatayan. Ginoo, ayos lang ba? Linmo, bakit iniwan mo si Suwan? Pumunta ka pa dito. Ayos lang. Ngayon, mas mabuti pang sabay na kitang patayin. Para hindi na kailangan pang kumilos ng matanda. Dahil sa iyo. Linmo, kahit na kaya mong patayin ang pangalawang Ginoo, ano naman ang mangyayari? Ngayon, ako ay kalahating hakbang na dakilang guro. Kung nandito ka ngayon, nakatakda na ang iyong kapalaran. Hindi ito possible. Ganito lang ang isang kalahating Grandmaster. Anong nakatungo ka pa dyan? Sige na, labanan mo na ako. Linmo, sino ka ba talaga? Ako ang hindi mo kayang harapin. Linmo, Suwan, hindi mo pwedeng pumatay sa akin. Maliban na lang kung gusto mong siyang patayin. Umalis. Dalhin mo ako sa tatay mo. Li Changfeng, kahit na ang lakas ng pamilya ko, Su, hindi kasing lakas ng Li family ninyo. Pero, kung susubukan mong saktan ang anak ko, makikipaglaban ako sa'yo. Ano ka ba? Sino ka para makipaglaban sa akin? Tatay, ayos ka lang ba? Ayos lang. Kaya ko ito. Humahanga ako sa'yo. Sa ganyang kakayahan mo. Mangahas ka pang magligtas. Silin mo. Baka hindi na siya darating. Itigil mo na ang pag-asa. Kung hindi siya darating, kayo rin ang mapapahamak. Bakit nagmamadali? Hindi ba't nandito na siya? Tulungan mo ako, tatay. Linmo, bitawan mo na ang anak ko. Tulungan mo ako, tatay. Linmo, pakawalan mo na ang anak ko. Linmo, huwag kang makialam sa amin. Mabilis, umalis ka na. Nandito na tayo. Makakaalis pa ba? Maging matalino ka. Pakawalan mo na ang anak ko. Kung hindi, patayin ko silang dalawa. Ilagay mo muna. Baka pa rin kayong makipag-areglo sa akin. Magbibilang lang ako ng 3. Tatay. Tatay, hahayaan mo bang magawa nila? 3. Ikaw, maliit na cute. Nangahas kang patayin ang anak ko. Ngayon, gusto kong ipagsama silang dalawa. Sa libingan. Pumunta na tayo. Ako. Ngayon, gusto kong ipagsama silang dalawa sa libingan. Pumunta na tayo sa 3. Ang bagal mo naman. Kung ganito ka na talaga gusto ang 3. Sige, papatayin na kita muna. Silin mo ay hindi pa sumusuko. Ang lakas mo. Anong hinihintay mo pa? Sugod na. Ito ang ipinagmamalaki mo. Nalakas ng dakilang guro. Hindi ka kumain. Ito ang ipinagmamalaki mo. Nalakas ng dakilang guro. Hindi ka kumain. Linmo, hindi ko inasahan. Ikaw rin ay isang dakilang maestro. Hindi ko akalain na ikaw pala. Nakatago ng ganito kalalim. Ano? Dakilang maestro. Linmo, na siya ay isang dakilang maestro. Hindi naman ako isang dakilang maestro. Nakapagpanggap ka sa iba. Ngunit hindi mo ako maluloko. Ngunit bilang mga guro, may pagkakaiba sa lakas. Mukhang, ang lakas ni Li Changfeng
Hindi lamang basta isang dakilang guro. Hindi ba? May pag-asa siyang makagawa ng hakbang na iyon. Tatay, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Sa totoo lang, sa itaas ng mga dakilang guro, may isang mas mataas na antas. Ano? Sinasabi, basta makagawa ng hakbang na iyon, maaaring maging walang kapantay sa mundo. Kaya't delikado na si Lin Mo. Nakita na ni Lin Mo, di ba? Ito ang tunay kong lakas. Lin Mo, nakita mo na, di ba? Ito ang tunay kong lakas. Nakuha ko na ang pintong iyon. Sa loob ng 20 taon, magiging kaya kong maging isang banal na mandirigma na walang katulad sa mundo. Yung bagay na pangarap mo, maaaring mangyari ito. Matagal na kitang nakuha. Lin Mo, talagang magaling kang magyabang. Ang taas ng pinto ng sekta na ito. Kahit na ako pa, ginugol ko halos buong buhay ko. Para lamang maunawaan. Isang hibla ng pinto. Kahit gano pa man, ang aking lakas ay lampas pa sa karaniwang Grandmaster. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na makalaban ako. Subukan mo nga. Kayabangan. Ngayon, papakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kapangyarihan ng wushing. Ang nakakatakot na hangin. Baka, nakita na niya ang antas na iyon. Kung bibigyan pa siya ng 20 taon. Si Li Changfeng, maaaring maging banal na banal. Lin Mo, mag-ingat ka ng kaunti. Dapat siyang mag-ingat. Hindi. Impossible. Sapagkat ako ay lumampas na. Sa karaniwang dakilang guro, may pag-asa na maging malakas na tao ng banal na mandirigma. Ang iyong lakas, paano mas malakas pa sa akin? Palakas sa balon. Alitap-tap, paano mga has na makipagkumpetensya sa liwanag ng buwan? Hindi. Hindi tama. Aking matanda. Nagsanay ng martial arts noong 3 taong gulang. Gaano ka nakatanda? Paano ka pa rin magiging mas malakas kaysa sa akin? Wala nang silbi ang maraming kwento. Kailangan na nating umalis. Basta mahuli lang natin itong babae. Makakaligtas ako ng walang problema. Lin Mo, hintayin mong makalagpas ako sa Marshal Seng. Babalikan kita. Sinabi ko na kanina, masyado kang mabagal. Teleportation. Mali. Kahit na ikaw ay isang santong mandirigma sa mundo, hindi ka magkakaroon ng ganitong paraan. Malamang tanging ang mga alamat na mga tagapag-akyat ng Diyos lamang ang gagawin ito. 3 tao, hindi na kailangang malaman ang lahat. Lin Mo, alam mo ba kung sino ang nasa likod ko? Si Pamilya Li. Sino ba sila? Sino ba sila? Ang nasa likod ng Pamilya Li ko ay ang silangan. Yung teknolohiya mong baterya. Matagal nang minamanmanan nila. Kahit papatayin mo ako. Mga Hapones, hindi ka nila palalampasin. Di magtatagal. Ang iyong kasanayan ay mapapalitan din. Ganun ba? Nasa bahay ni Lee ako. Pwede na kayong pumunta rito. Ginoong Lin. Salamat sa iyong walang bayad na teknolohiya ng baterya. Ako ay kumakatawan sa lunggo upang magpasalamat sa iyo. Walang anuman. Ito ay nararapat lamang. Lin Mo, hindi mo akalain na ibibigay mo ang ganitong napakahusay na teknolohiya nang walang kapalit. Hindi tayo magkasundo sa landas. Sa iyong mga mata, tanging pansariling kapakinabangan lamang ang mahalaga. Samantalang sa aking isipan, ay ang liwanag ng maraming tahanan. Ang teknolohiyang ito sa baterya. Hindi ko kailanman naisip na ako lang ang magmamay-ari nito. Ganito kang tao. Hindi mo talaga maiintindihan. Ikaw, kung hindi ka magiging tapat sa lupaing ito, gagawin ko rin silang walang babalik-balik. Isang salita ni Ginoo Lin. Lubos akong nakinabang. Bukod pa rito, sa totoo lang, matagal na naming kontrolado. Maraming ebidensya ng krimen ng Pamilya Li. Ngunit dahil sa lakas ng Pamilya Li, hindi pa rin nakakanet. Ngayon, Ginoong Lin, lininis ang cancer na ito. Para sa atin ay nabawasan ang hindi kinakailangang pinsala. Bilang pasasalamat, mga ari-arian ng Pamilya Li. Nasa pangalan ni Ginoong Lin ang lahat. Mga bagay mula sa pamilya namin, Li. Hindi pwedeng kunin ng kahit sino. Kung ganito ang gagawin ninyo, dito na lang kayong lahat maghintay. Li Changfeng, anong ibig mong sabihin?
Ako si Li Changfeng, gagawin ko ang tama. Talaga namang, dalawang kamay ang paghahanda. Matagal ko nang inaasahan. Na darating ang araw na ito. Kami sa pamilya Li ay naglagay na ng napakaraming bomba. Sundan niyo lang ako. Magsimula na. Pumutok na, 3. Pumutok na, Lan. Pumutok na, 3. Ha ha ha. Bomba. Li Changfeng. Talagang baliw ka. Nasa sariling bahay lang. May nakabaon pang bomba. Boss, kasalukuyan akong kasama si Bailu para hanapin ang bomba. Masyado nang huli. 10 segundo na lang. Hindi mo talaga maiintindihan. Lahat ng plano mo. Nandito sa akin. Walang anuman. Anong sinasabi mo? Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan mo na ba? Ah, ganito pala. Ikaw talaga ay, hindi ito. Mandirigma. Ikaw ay isang tagapag-espiritu. Tagapag-espiritu. Haha. Ang pamilya namin, Li, ay nakipag-ugnayan sa isang tagapag-espiritu. Linmo, ikaw pala ay isang cultivator. Linmo, ilan pang mga sorpresa ang mayroon ka na hindi ko alam? Stock ng Yuansing Technology. Ang market value ay lampas sa 1 trilyon. Boss, magandang balita. Doon sa katapusan ng mundo, may naglabas ng teknolohiyang nuclear fusion. Totoo. Ginoong Lin, ito ang opisyal na suporta para sa inyong kumpanya. Ikalawang yugto ng suporta. CJ, talagang malaking hakbang ah. Ito lahat ay nararapat lang. Ang kontribusyon ni Ginoong Lin ay nagdala sa bansa sa pandaigdigang larangan ng bagong enerhiya. Hindi na natatakot sa pagkakaipit. Kaya naman, inaasahan namin ang bagong teknolohiya ni Ginoong Lin upang ang ating bansa ay umunlad pa ng higit. Siyempre, walang problema. Hindi magtatagal. Mabibigyan ko ang Dragon Kingdom ng teknolohiya ng nuclear fusion. Nuclear fusion. Hindi ka nagbibiro sa akin, di ba? Mukha ba akong nagtatawa ka ba? Ginoo Lin, nandito ako sa ngalan ng Dragon Country. Salamat sa iyo sa teknolohiyang ito para sa Dragon Country. Napakahalaga talaga nito. Mahalaga ang bagay na ito. Kailangan kong bumalik agad upang iulat ito. Tara, tayo, bumalik sa katapusan ng mundo. Ledge, umalis na.